Bini-bini, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Heto na naman ang isa. Binata, pakipahayag ang aking pagdating. Sabihin nyo, sining si Oyaw ng Kunlun ay nandito. Sabi ko, si Master Qin ay nagpapahinga. Hindi siya tumatanggap ng bisita. Hindi mo ba naiintindihan? Lalakas ng loob mong itapon ang token ko. Hindi ka pa rin kumbinsido, bata. Hindi ko lang itatapon. Yuyurakan ko pa. Kumbinsido ka na ba? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung ayaw mong mabali ang mga buto mo, pulutin mo para sa akin. Lalakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan, bata. Bubudin niyo siya. Layas. Lalakas ng loob mong gumawa ng gulo sa Yinlong Group. Hindi mo ba alam na teritoryo ito ni Master Qin? Mayabang at mapang-api. Gusto kong malaman kung ganyan ba ang itinuro niya sa'yo? Qin Wanke. Dakilang Guro. Si Qin Wanke, disipulo ng Kunlun. Pagbati, Dakilang Guro. Mayroon kang 1 minuto. Makipagkita ka sa akin sa ibaba ng Dragon Risk Group. 1 segundo lang ang mahuli. Hindi ka na magiging hari ng silangang dagat. Dakilang Guro. Dakilang Guro. Mingyu. Ama, Bilisan mo, bumaba ka kasama ko. Isang minuto, ipabababa ko si Qin Wanke para salubungin ako. Iniis mo bang tanga ako, bata? Si Master Qin ang hari ng silangang dagat, sa buong silangang dagat. Walang makakapagpa, personal na sumalubong. Kapitan, bakit pa sasayangin ang salita sa kanya? Hindi ako naniniwala na ang batang ito ay talagang kasing lakas, kaya pang umiwas sa mga lumilipad na karayom. Utos ni Master Qin, sinumang magtangkang pumasok sa Dragon Rice Group ay papatayin. Ayoko itong paniwalaan. Kayo, huminto kayo. Tapang mo. Guru Qin, anong sadya mo rito? Hindi ba't nagmumuni-muni ka? Kung hindi ako dumating, sino ang makakaalam kung ano ang nagawa mo? Kay Ginoong Ning. Ginoong Ning. Qin Wanke, alagad ng Kunlun. Nagbibigay galang sa Dakilang Guro. si Qin Mingyu ay bumabati sa punong Dakilang Guro. Bumangon kayo. Malaki ang iyong kapangyarihan, Qin Wanke. Kung hindi ko ipinadala ang aking espiritu upang tawagin ka mula sa iyong pagliliwaliw, hindi kita makikita ngayon. Nabigo ang alagad na ito na disiplinahin ang kanyang mga nasasakupan. Hinihintay ko ang iyong hatol, Dakilang Guro. Ang mga alagad ng Kunlun ay dapat maglingkod sa mundo ng mga mortal. Dahil nabigo ka sa disiplina, noong ako'y nasa silangang dagat, ang iyong posisyon bilang Dragon King ng dagat ay mawawala na. Ibigay mo ito sa iyong anak na babae. Mananatili ka sa aking tabi. At matututunan ang tunay na paraan ng Kunlun. Ang maglingkod sa tabi ng Dakilang Guro ay ang pinakamalaking karangalan ni Wanke. Binibini, saan ka pupunta? Hindi mo nahahanapin si Guro Qin? Hindi na kailangan. Nakahanap na ako ng mas mahusay na manggagamot para kay Lolo. Hanapin. Nahanap ko na. Utusan ang lahat sa pamilyang Song na imbestigahan ng masusi lahat ng impormasyon tungkol kay Ginoong Ning na ito. Opo. Dito dumadaloy ang kapalaran. Nakasandal sa isang maringal na bundok, Qin Wanke, mas magaling ka talaga sa negosyo kaysa sa pamamahala ng iyong mga tauhan. Ang iyong hindi karapat-dapat na apo-disipulo. Isang outer god mula sa kanluran ang nakatakas patungong East Sea. Sabi ng aking master, matutulungan mo akong hanapin siya. Sa aking grandmaster. Ang great grandmaster ay nag-utos na sa iyong apo-disipulo. Hinanap ng iyong apo-disipulo gamit ang isang lihim na paraan. Natagpuan ng outer god mula sa kanluran. Ang huling lugar kung saan ito lumitaw ay ang lokasyon sa litrato, ang Pamilya Bai ng East Sea. Ang Pamilya Bai. Kilala ng Great Grandmaster ang Pamilya Bai. Mingyu, maaaring hindi mo alam. Ang Grandmaster ay galing din sa East Sea. Kahit si Bai Zikyu, ang panganay na anak ng Pamilya Bai, ay may kasunduan sa kasal. Ang aming Hidden Dragon Group ay inalagaan ng Pamilya Bai sa nakalipas na 3 taon. Ito rin ang kagustuhan ng Grandmaster. Noong una, si Uncle Bai, isinakripisyo ang kanyang buhay para ipadala ako sa Kunlun para mag-aral. Hindi ko malilimutan ang kabutihang ito. Tiyak na gagawin ko ang lahat para makaganti. Dahil nakabalik na ako sa East Sea. Kahit ano paman, kailangan ko munang bumisita kay Uncle Bai. Paalam, Great Grandmaster. Maghanda ng order na 100 bilyon para sa akin. Ihatid ito sa Pamilya Bai. Pagkatapos kong magbigay galang, pupunta ako doon ng personal. Opo.
Ang iyong hindi karapat-dapat na pamangkin, Ning Xiaoyao, ay dumating para magbigay galang kay Uncle Bai. Tatlong taon na ang nakalipas, ang buong pamilya Bai ko ay nalipol. Si Uncle Bai ang nagsakripisyo ng kanyang buhay para makatakas ako. Ang napakalaking kabutihang ito. Hindi malilimutan ni Xiaoyao. Sa pagkakataong ito, bumalik na si Xiaoyao sa East Sea. Una, para alisin ang Outer God mula sa kanluran, para protektahan ang kapayapaan ng East Sea. Pangalawa, ay personal na alagaan ang pamilya ni Uncle Bai, para makaganti sa malaking kabutihan noon. Malakas na huni ng mga uwak, nagtitipon ng masamang hangin. Ang pamilya Bai ay talagang pinagmumultuhan ng Outer God. Ikaw si Ning Xiaoyao. Ikaw si Ning Xiaoyao. Zai Q, Tita Zhang, Tito Bai, Sion, nakabalik na ako. Bakit ka bumalik? Hindi mo pa ba napinsala ng sapat ang pamilyang Bai? Mama, Sion, wag mo siyang pansinin. Dahil sa kanya, namatay si tatay. Tama, kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namatay si kuya. Halos masira ng batang ito, ang pamilyang Bai, kahit sampalin siya ay kulang pa. Sabihin mong umalis siya. Umalis. Mama, wag kang magalit. Kakausapin ko siya. Ning Xiaoyao, gaya ng nakikita mo. Hindi ka welcome sa pamilyang Bai. Zai Q, nawasak ang pamilya ningko, at nadamay si Tito Bai. Kasalanan ko. Sa pagkakataong ito, bumalik ako. Para mag-sorry, at magbayad ng utang. Hindi kailangan ng pamilyang Bai ang pagbabayad mo. Dapat ka nang umalis. Noong una, namatay si Tito Bai dahil sa akin. Ang utang na ito, kailangan kong bayaran. Bagaman sa loob ng 3 taon, lihim kong inutusan si Qin Wanke na tulungan ang pamilyang Bai, ngunit ang tunay na utang ay kailangan pa rin na bayaran ko ang pamilyang Bai. Kabalbalan, si Master Qin ang Dragon King. Ikaw, isang asong gala. Paano mo nagawang utusan si Master Qin? Hindi mo ba alam na ang isang pangungusap na ito lang ay maglalagay sa pamilyang Bai sa walang hanggang kapahamakan? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kong ipaliwanag ni Qin Wanke sa'yo ng personal. Tama na yan. Ning Xiaoyao. Sa loob ng 3 taon na ito, nakabangon ang pamilyang Bai mula sa krisis. Dahil sa aking mga pagsisika, ako ang nagtagumpay na makakuha ng kooperasyon sa Yinlong Group. Ngayon, sa isang salita mo lang, gusto mong burahin ang 3 taon ng aking pagsisikap. Lubos mo akong binigo. Zai Q, ikakasal na sana tayo noon. Bakit ko gagamitin ito para lokohin ka? Ning Xiaoyao. Kung hindi mo binanggit ang kasal, isa kang takas at walang swerte. Ngayon, sa isang kasunduan sa kasal, gusto mong itali ang kapatid ko at mamuhay ng libre sa pamilyang Bai. Ako, si Ning Xiaoyao, ay hindi kasing baba para gamitin ang kasal bilang kasangkapan. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Pero okay lang yan. Nasabi ko na kay Qin Wanke na dalhin sa pamilyang Bai ang 100 bilyong kontrata. Pagdating ng kontrata, malalaman mo kung may kakayahan akong magbayad. Narito na ang 100 bilyong order ng Yinlong Group. Zai Q, matagal na tayong hindi nakita. Ginoong Chu, Nakita mo ba si Ning Xiaoyao? Ito ang anak ng isihi ng Yinlong Group, Ginoong Chu Jiang. Siya, ang tunay na makakatulong sa aming pamilyang Bai. Ginoong Chu, ngayon ang araw ng aking pamilyang Bai sa pagluluksa sa aming yumaong ama. Anong ginagawa mo rito? Zai Q, may magandang balita ako para sa'yo. Zai Q, pagkatapos ng pagsisikap namin ng aking ama, sa wakas mula kay Ginoong Qin, para sa pamilya ninyong Bai, nasiguro ko ang order na ito na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Alam kong narito ako ngayon upang sabihin ito sa'yo ay hindi angkop, ngunit hindi ko napigilan na ibahagi ang magandang balitang ito sa'yo. Zai Q, tapat ang aking nararamdaman para sa'yo. Sinabi mo lang, ang kontratang nagkakahalaga ng 100 bilyon ay nakuha mo. Ano itong bagay na ito? Ginoong Chu, wag mo siyang pansinin. Siya lang naman ang kasintahan sa pangalan ng kapatid ko. Sa totoo lang, ang pumatay. Sa salarin na pumatay sa aking ama. Kaya ikaw pala ang Ning Xiaoyao, tama. Iniwan mo si Zai Q sa loob ng 3 taon. Ngayon, ganito ka na lang. At naglakas loob ka pang bumalik. Hindi siya mabuhay sa ibang lugar. Kung hindi siya bumalik para umasa, malamang mamamatay siya sa gutom. Sion, huwag ka nang marami pang sabihin. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko.
Sinabi mo, ang kontratang nagkakahalaga ng 100 bilyon ay nakuha mo para sa pamilyang Bai. Siyempre, ako si Ginoong Chu, mula sa 4 na dakilang pamilya ng Donghai. Ang tatay ko ang ng Yinlong Group. Ang kontratang ito ay hindi ko nakuha. Nakuha mo ba ito para kay ZQ? Tama. Ningxia Oyaw, tama na yan. Nasabi ko na, hindi kailangan ng pamilyang Bai ang pasasalamat mo. Hindi ko akalain na kaya mo pala makakuha ng order na 100 bilyong dolyar. Sige na, ZQ. Huwag ka nang magalit dahil itong si Ginoong Ning ay napakawalang hiya. Naglakas loob na agawin ang kontrata ng Hidden Dragon Group. Mamaya, tayong dalawa, pupunta sa bidding session. Malalaman natin kung sino ang nagsisinungaling. Young Master Chu, huwag mo sanang paglaruan itong sining. Kapag nasa venue na ng bidding session, makakaharap mo ang mga elite na pamilya ng Donghai. Haharapin ka nila ng harapan. Magagawa niya kaya? Ano ang dapat katakutan? Ikaw, GTU, dahil hinahabol niya ang kamatayan, dalhin mo na siya, para tuluyan siyang makumbinsi. Sa ganitong paraan, maaari din nating maitapon siya ng tama sa pamilya ko. Opo, hindi mo matutulungan ang taong gustong mamatay. Tara na. Huli na para magsisi ka ngayon. Hindi katakataka na ang lahat sa pamilyang Bai, at si Chu Jiang ay ganoon na lang, kaagresibo. Nalalaman ko na pala na sila'y naimpluwensyahan ng isang tabing ng ilusyon. Mukhang kung gusto nating linawin ang ugat ng problema, kailangan nating pumunta sa tinatawag na bidding session para bisitahin. Young Mistress, nahanap na si Ning Xiaoyao. Nasaan siya? Sa venue ng bidding session ng Hidden Dragon Group. Dalhin ang lahat ng mahahalagang miyembro ng pamilyang Zong sa bidding session. Ningxia Oyaw, nasa loob ang lugar ng bidding. Inamin mong nagsinungaling ka na, may oras pa. Dahil nandito na tayo, pasok tayo at silipin. Matigas hanggang sa huli. Dahil ang iba ay sabik na mapatunayang mali, ano pa ang hinihintay natin? ZQ, pasok na tayo. President Bai. Malinaw na determinado si President Bai na manalo sa bid na ito. Determinado siyang manalo, kahit ang buong pamilya ay dumating. Ay, sino itong taong ito? Itong taong ito. Ito ay isang mahirap na kamag-anak ni President Bai. Walang hihiyang sumasama kay President Bai. Ang bidding banquet na ito, gusto rin niyang makisawsaw. President Bai. Ito ang bidding event ng Yinlong Group. Huwag hayaang ang mga masasamang tao ay makapasok at sirain ang iyong mga plano sa bidding. Malaking kawalan yon. Kailangan mong mag-ingat. Salamat, President Su. I-toast kita. Mga iginagalang na bisita, nabalitaan lang ng Yinlong Group, isang mahalagang tao, ay darating sa bidding site. Inutusan ako ng batang mistress, na maglagay ng upuan sa plataforma, para maupuan ng na ito. Sino itong mahalagang tao? Si Miss Chin mismo, ay kailangang magayos ng upuan, kahit ang pinakamaganda, hindi ko alam. ZQ. Sinabi sa akin ng tatay ko, sa likod ng Yinlong Group, isang malaking tao ang palaging sumusuporta sa kanila. Ang banket ngayong gabi, dadaluhan din ng Ang malaking tao sa likod ng Hid Group. Kung ang aming pamilyang Bai ay makikilala ang mahalagang taong ito, makakamit natin ang malaking tagumpay at agad nasisikat. Ang pamilyang Qin ay napakatalino. Ningxia Oyaw, ano ang ginagawa mo? Natural lang, upo ako sa upuang yan. Tigil ka dyan. Ningxia Oyaw, alam mo ba kung anong klaseng event ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Para isipin man lang na umupo sa upuang iyan? Gaya ng inaasahan ko, isang taga-probinsya. Para kang hindi marunong umarte kahit saan. Talaga namang hindi ka natatakot dahil sa kamangmangan mo. Ikaw, Ning, ang upuan ni Miss Qin para sa isang ang upuang inihanda niya, naglakas loob kang angkinin? Talaga bang hindi ka natatakot mamatay? Ang upuang ito sa entablado ay para talaga sa akin. Bakit naman hindi ako dapat maglakas loob? Ningxia Oyaw, tapos ka na ba dito? Ang ibig mong sabihin dyan, ay ikaw ang na yon? Hindi ko masasabing pero ang taong nasa likod ng Dragon Rice Group, ay ako nga. Ningxia Oyaw, dinala kita sa event na ito, para mapagtanto mo, ang agwat natin, hindi para magdulot ng gulo. Naiintindihan mo ba na sa paggawa nito, maapektuhan ang pamilya ko na Bai? Ikaw, Ning, talaga akong humahanga sa'yo. Iba na ang magsalita ng walang kwenta sa pamilya Bai, pero pumunta ka sa auction gala, para pumunta sa auction gala, at magsalita ng ganyan? Anong nangyayari? Vice President Chu. Dad, may baliw dito, nagsasalita ng walang kwenta, na siya raw ang ngayong gabi. Anong kasinungalingan? Sa likod ng aking Yinlong Group, ang na nakatayo dyan, ay napakataas ng estado.
na kahit ako, ang ay hindi kayang unawain ang kanilang pagkatao. Sino ka para isipin mo yan? Ning Xiaoyao, narinig mo ba? Dali na, humingi ka ng tawad kay Ichu. Ang upuang ito sa entablado ay talagang ang inihanda para sa akin. Ang taong nasa likod ng Yinlong Group ay ako rin. Ano ang mali kong ginawa? Bakit ako hihingi ng tawad? Ikaw, Bay, hindi na kailangang magalit. Ang isang napakamanhid, itapon na lang. Mga gwardya, dalhin niyo ang impostor na ito sa auction venue at itapon palabas. Opo. teka. Ning Xiaoyao, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Humihingi ka ng tawad kay Vice President Chu. O kahit ako, hindi kita maililigtas. Bastos, mas mabuti pang makinig ka sa kapatid ko. Ito lang ang pagkakataon mo ngayon para ipagpalit ang iyong dangal kapalit ng buhay. Ano ang ininiti mo? Nagsabi lang ako ng totoo at pinipilit mo ako na humingi ng tawad at sinabi mong umalis na ako. Kaya kung sasabihin ko, talagang gagawin ko ngayon. Lalakad ako ng buong pagmamalaki sa entablado. At upuan ko ang mataas na upuang ito. Anong mangyayari ngayon? Anong tapang mo, mga gwardiya? Opo, ama. Gusto kong makita ang batang ito kung paano siya magkakamali ngayon, kung maglakas loob siyang umakyat at angkinin ang pinakamataas na upuan sa platapormang ito. Ning Xiaoyao, ito ang huli mong pagkakataon. Humingi ka na ng tawad at umalis ka na sa lugar na ito. Maaari kong magkunwaring walang nangyari. Kung aalis ako ngayon, ang upuang ito ay mawawalan ng saysay. Ang bid meeting na ito, ano pa ang silbi nito kung gayon? Aakyat na siya talaga. Lahat, gusto ninyong makita kung maglalakas loob akong umupo sa pinakamataas na upuan. Ngayon, upo na ako. Anong mangyayari ngayon? Ning Xiaoyao, bumaba ka rito. Kung hindi, dahil sa iyong pagsuway ngayon, ang buong East Sea ay walang lugar para sa iyo. Ang mga tinutukoy mo, sino ang magkakait sa akin ng lugar? Sila ang mga ito. Tama, nainsulto mo ang Hidden Dragon Group at pinagalit mo si Master Qin. Ngayon, nananata ang aking pamilyang Chu sa loob ng East Sea na alisin si Ning Xiaoyao. Alisin ako. Hindi kwalipikado ang pamilya mong Chu. Paano kung sumali ang pamilya kong Zhou, at ang pamilya kong Zhou, at ang pamilya kong He? Ngayon, kaming apat na pamilya sa East Sea, nananata ng magkakasama, na lubusang alisin si Ning Xiaoyao mula sa nasasakupan ng East Sea. Kwalipikado na ba kami ngayon? Hindi, kami ang mas makapangyarihan sa inyong apat na pamilya. Dumating na ang pamilyang Kim, hindi pa rin sapat. Nakakahiya ka lang, papunta na si Miss Kim ngayon. Kapag dumating na siya, papagluhurin kita dito, sa pangunahing entablado ng bid, sa apat na pamilya ng East Sea, at yumukod bilang paghingi ng tawad. CJ, kung gayon, maghintay na lang tayo dito. Para makita kung sino, pagkatapos ni Kim Minyo, yumukod dito. Sino ang magiging yon? Ikaw. Dumating na si Miss Chin ninyo. Chu Chenglin, malugod na tinatanggap si Miss Qin. Malugod na tinatanggap si Miss Chin. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Miss Qin, hindi sapat ang serbisyo ng aming pamilyang Chu. Hinayaan ng isang payaso lamang. Naguluhin kayo. Patawarin po ninyo kami, Miss Qin. Miss Qin, hindi niyo alam. Sa piging na ito, may isang baliw na nakapasok. Umupo siya sa upuang para sa inyong inihandang Higit pa rito, walang kahihiyan niyang nagpanggap na isang mahalagang tao. Ipapatanggal ko siya ngayon, para kayo na ang bahala sa kanya. Ang taong ito ay mayabang at mapagmataas. Wala siyang respeto kan inuman. Hindi lang niya nilate ang aming apat na dakilang pamilya, kundi nagsalita rin siya ng walang galang sa pamilyang Chin. Nakikiusap po ako, Miss Chin. Nahayaan ninyo akong baliin ang kanyang mga braso at binti, at paalisan siya sa Donghai. Ning Xiaoyao, kita mo, kung agad ka sanang umamin, tinakwil ka na sana ng aming apat na dakilang pamilya, at nailigtas sana ang iyong kahabag-habag na buhay. Ngunit ngayon na nandito na si Miss Qin, kahit ang pinakamataas na Diyos ay hindi ka maililigtas. Inaabangan ko iyan. Ning Xiaoyao, hindi ka pa rin ba aamin sa iyong pagkakamali? Nandito na si Miss Qin. Kung mananatili kang matigas ang ulo, at magagalit si Miss Qin, kahit pa makialam ang aking pamilyang bai, hindi ka nila mapoprotektahan. Bei Zikyu. Sa mundong ito, saan ang mga amo, humihingi ng tawad sa kanilang mga alila. Ning Xiaoyao, gusto ko talagang malaman. Ang isang tulad mo, isang mangmang na taga-bukid. Walang katayuan, walang koneksyon, para lang makapagbigay mukha pansamantala. Para magkaroon ng kaaway ang lahat dito. Hamunin ang mga bagay na, maaari mo lamang hangaan. Magtatapos na parang asong ginulpi, mawawala ang iyong buhay dito. Sulit ba iyan? Bibigyan kita ng huling babala. Aminin mo na ang iyong pagkakamali, at maaari ka pa rin magkaroon ng pagkakataon. Sila, ang mga may mataas na katayuan. Bakit hindi hayaan ang mga taong may katayuan na? Tanungin si Qin Minyu, inaamin ko ang aking pagkakamali. Qin Minyu, Ning Xiaoyao, tapang mo't binabanggit mo ang pangalan ni Binibining Qin. Binibining Chin, huwag po kayong mag-alala. Ngayon, kunin ko itong pasaway. Bubunutin ko ang dila niya para mailabas ninyo ang inyong galit. Probinsyano ka, mamamatay ka.
CJ. Qin Mingyu, binanggit ko lang ang pangalan mo, at gusto nilang bunutin ang dila ko. Mga tauhan mo ay masyadong mapagmataas. Ning Xiaoyao, tumahimik ka. Alam mo, malaking gulo ang ginawa mo. Ning Xiaoyao, kamatayan ng iyong kaharap, at naglalakas loob kang labanan si Binibining Qin. Binibining Qin, nakikiusap po ako sa inyo na ipapatay niyo ang lalaking ito. Bilang babala. Bulag kang mangmang. Binibining Qin, ano po ito? Umalis ka. Tapos na. Ang baliw na ito ay lubos na nagpagalit kay Binibining Qin. Ang puot ng pamilyang Qin ay aabot sa 1,000 milya. Ang probinsya nung ito ay nakasakit na sa lahat. Bago magalit si Binibining Qin, dapat na tayong umalis agad. Kung magtatagal pa tayo, masisira ang pamilya nating bae. Ning Xiaoyao, binalaan na kita. Naghahanap ka ng kamatayan. Walang utang ang pamilya naming bae sa iyo. Tara na. Si Qin Mingyu ng Donghai. Sa ngalan ng pamilyang Qin. Qin Mingyu ng Donghai, kumakatawan sa pamilyang Qin. Magandang araw, Ginoong Ning. Maaari ka nang tumayo. Miss Qin, ano ito? Impossible. Miss Qin. Isa lang siyang, walang silbi, walang pera o kapangyarihan. Gusto niyang mapangasawa ang pamilyang Bai. Paano niya natanggap ang ganitong pagkilala mula sa'yo? Si Ginoong Ning ay isang iginagalang na bisita ng aking pamilyang Qin. Mga hangal kayo, paano ninyo nagawang magsalita ng walang galang kay Ginoong Ning? Gusto niyo na bang mamatay? Base IQ. Malinaw ang mga katotohanan. Naniniwala na ba kayo ngayon na ang multibilyong kontrata ay totoo at ang upuang ito ng karangalan ay inihanda para sa akin? Impossible. Isa ka lang pulubi na minsang iniligtas ng aking pamilyang Bai. Isang mahirap na bata na gustong kumapit sa aking pamilyang Bai. Paano ka biglang nagbago? Para maging isang tao na kahit ang pamilyang Qin ng Donghai ay gumagalang ng ganito. Sige, kung ganoon. Qin Mingyu, ikaw na ang magsabi sa kanya kung sino ako. Ang upuang ito ng karangalan ngayon ay inihanda ko para kay Ginoong Ning. Dahil sa katayuan ni Ginoong Ning, kung gugustuhin niyang umupo, ito ay pagbibigay danga sa aking pamilyang Qin. Kung tungkol naman sa pamilya ninyong Bai, isang pangatlong ranggong pamilya sa Donghai. Kung hindi dahil sa utos ni Ginoong Ning, karapat-dapat ba kayong makipagtulungan sa pamilyang Qin? Ang multibilyong dolyar na order na ito ay pag-alala lang ni Ginoong Ning sa mga lumang ugnayan. Ning Xiaoyao, sino ka ba? 8. Itong si Ning Xiaoyao. Sigurado akong siya, ang alaga ni Qin Mingyu. Ang pamilyang Qin ay ang makapangyarihang hari ng dragon. Kung hindi sila malapit, paano makakakilos si Qin Mingyu ng ganito? Ning Xiaoyao, talagang alam mong magpasaya ng tao para makuha ang pabor ng panganay na anak ng Qin at makuha ang kanyang loob. Kusang nagbigay ng order na 100 bilyon para tulungan kang sumikat. Baishun, paano mo nagawa yan? Paano mo nasasabing masama si Ginoong Ning? Miss Qin, nirerespeto kita bilang isang bayani, isang tunay na babaeng leader. Pero itong si Ning Xiaoyao, ngayon gamit ang kapangyarihan ng pamilyang Qin. Kumikilos ng mayabang, napakawalang galang at mapagmataas. Kung hahayaan mo siyang kumilos ng ganito, baka makasira sa prestihyo ng hari ng dragon sa East Sea. Paano humawak ng negosyo ang pamilya ko? Kailan pa naging pagkakataon ninyo para makialam ang pamilyang Bai? Oh, Binibining Qin. Ang aming 4 na dakilang pamilya ay ginagalang at pinahahalagahan ang inyong pamilyang Qin. Ang mga salitang ito ngayon ay dahil lamang ayaw kong maloko ka ng walang kwentang ito. Ngunit ang pagtatanggol mo sa kanya ngayon ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa reputasyon at katayuan ng inyong pamilyang Qin. Para sa karangalan ng inyong pamilyang Qin, mangyaring pag-isipan ninyong mabuti bago kumilos. Miss Qin, mag-isip po kayo muli. Miss Qin, mag-isip po kayo muli. Miss Qin, mag-isip po kayo muli. Siya, si Qin Mingyu, hindi siya pumapanig sa akin. Mabuti lang ang kanyang puso. Para sa inyong mga pamilya sa East Sea, lumalaban lang siya para mabuhay. Isang duwag na nagtatago sa likod ng babae. Akala mo kung sino ka. Marami na akong nakitang talunan na tulad mo. Nagpapasikat lang, gumagamit ng kapangyarihang hirang. Kung gaano kakataas ang pagtalon mo ngayon, kapag nagsawa na sa'yo si Binibining Qin, mas malakas ang pagbagsak mo. Ning Xiaoyao, alam mo kung kailan ka titigil. Kung mas lalo kang kumikilos ng ganito, nagpapakitang gilas, mas lalo nitong ipinapakita ang maliit mong tagumpay. Alam mo ba? Ako, si Ning Xiaoyao, hindi umaasa sa kahit sino, dahil ako, ang sarili ko ang pinakamalaking suporta ko. Ginoong Ning, bakit ka aasa sa iba? Kami, ang dapat umasa kay Ginoong Ning. Tama si Ginoong Ning. Talagang ipinaglalaban ko ang mga pamilya ng Donghai. Tungkol ito sa pag-survive, kung alam mo ang para sa iyo. Kaya, humingi ng tawad kay Ginoong Ning. Bawat salita at gawa ni Ginoong Ning ay sisira sa mga pamilya ng Donghai. Binibining Qin, kami, ang 4 na dakilang pamilya, ay palaging sumunod sa iyong pamilyang Qin, at lubos naming iginagalang si Master Qin. Ngunit ikaw, ngayon, hihilingin mo kaming humingi ng tawad sa lalaking ito. Karapat-dapat ba siya? Binibining Qin, sa totoo lang, humingi ng tawad sa kanya. Ang pamilya kong Chu ay hindi magagawa yan.
Munting Master Cho ay tama. Binibining Chin. Kami, ang apat na dakilang pamilya, ay palaging humanga kay Master Chin. Ngunit hinihiling mo sa amin na humingi ng tawad sa poging ito. Ang pamilya kong Lee ay talagang hindi magagawa. Ang aming pamilyang Zhou, ang pamilyang Zhu, ay hindi rin makakasunod. Hindi makakasunod. Ano, ang apat na dakilang pamilya? Nagpaplano ng pag-aalsa? Binibining Qin. Sa totoo lang, hindi ka ang Dragon King ng Donghai. Iginagalang namin ang iyong pamilyang Qin, at iginagalang si Master Qin. Umasa kami na ang iyong pamilyang Qin ay magpapatupad ng katarungan, ngunit kinakampihan mo siya. Hinahayaan mo siyang umangat sa kapangyarihan. Kung magpapatuloy ito, kakailanganin naming hilingin kay Master Qin na magpatupad ng katarungan. Ano ang iningiti mo? Tumatawa ako sa iyong kahangalan. Nagbago na ang Dragon King ng Donghai. Kahapon lang, nagbitiw na si Qin Wanke. Ngayon, ang bagong Dragon King ng Donghai ay walang iba kundi si Qin Mingyu. Ning Xiaoyao, mabilis kang magsinungaling. Masigla pa rin si Master Qin at pamunuan ang ating apat na dakilang pamilya. Kaya pa nating mamuno ng 30 tandang bawas 50 taon. Paano natin pag-uusapan ang pagbibitiw? Pabababain ko siya. Wala siyang pagpipilian. Ning Xiaoyao. Nilate mo ang apat na dakilang pamilya at nilate ang pamilyang Qin. Sinusuportahan ka ni Miss Qin. Hindi talaga kami makapagsalita, ngunit hayagan mong siniraan si Master Qin. Iniisip mo bang walang laman ng Donghai? Miss Qin, ang paulit-ulit mong pagpabor, tinanggap na namin. Ngunit ngayon ay minamaliit niya kami. Ang respetadong si Master Qin, hindi namin ito matatagalan. Mga hangal na pasaway. Nagtatangkang questionin si Envy Ning. Buksan ninyo ng malaki ang inyong mga mata at tingnan. Ano ito? Ito ang tanda ng pinuno ng pamilyang Qin, selyo ng dragon sa dagat. Kahapon, ibinigay sa akin ng aking ama ang pagiging pinuno ng pamilya. Ngayon, ako na ang pinuno ng pamilyang Qin. Ako, ang bagong hari ng silangang dagat. Totoo kaya ang sinabi niya? Miss Qin, talaga naman para sa walang kwentang ito, ninakaw mo ang Dragon Seal ng iyong pamilya. Ning Xiaoyao, hinimok mo si Miss Qin na nakawin ang Dragon Seal. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Mga gwardiya, dapin siya at ibigay siya kay Master Qin. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Miss Qin, talaga kang nalilito. Opo, Miss Qin. Alam kong ikaw ay nalinlang ng poging ito kapag inihahatid ko siya sa harap ni Master Qin. Sasabihin kong ninakaw niya ang Haidong Seal. Mga hangal, dahil hinahanap mo ang kamatayan. Hindi kita pipigilan. Dumating na si Master Qin. Mabuhay, Ginoong Qin. Ginoong Qin, Ginoong Qin. Ginoong Qin, mayroon po kaming iulat. Hindi ko inaasahan na narito kayo. Ano ang kailangang iulat? Ang Ning Xiaoyao na ito sa Big Banquet ay gumawa ng 7 malalaking kasalanan. Unang kasalanan, dumating ng walang paanyaya. Ginulo ang Big Banquet. Pangalawang kasalanan, nagsalita ng mayabang. Minamaliit ang 4 na dakilang pamilya. Pangatlong kasalanan, paglapastangan sa pamilya Qin at kay Binibining Qin. Pang-4 na kasalanan, hindi pinansin ang payo, hindi pinansin ang ranggo. Inokupa ang nakalaang upuan ng pamilya Qin para sa mahalagang bisita. Pang-5 kasalanan, binabaluktot ang tama at mali. Nanirangkuri sa iyo, Ginoong Qin. Pang-6 na kasalanan, ninakaw ang selyo ng dragon sa dagat ng pamilya Qin. Minamaliit ang otoridad ng pamilya Qin. Pang-7 kasalanan, walang paggalang, walang modo. Nandito na si Ginoong Qin, tingnan mo siya, nakaupo siyang mag-isa dito, sa pinakamataas na upuan. Ang 7 malalaking kasalanan ito na kanyang ginawa, bawat isa ay karapat-dapat sa 1000 hiwa. Ginoong Qin, tingnan mo siya, kahit ngayon pa, wala siyang pagsisisi, sobrang mayabang. Kami po ay nakikiusap kay Ginoong Qin na ipapatay siya. Bilang babala sa lahat. Ginoong Qin, ang taong ito ay mababa ang pinagmulan, immoral. Siya ay isang manloloko, lubos na masama. Una, sinubukan niyang magpakasal sa pamilya Bai. Ngayon naman ay itinoon niya ang kanyang paningin. Kay Binibining Qin, ang aming pamilya Zhou ay nakikiusap din po kay Ginoong Qin na ipapatay si Ning Xiaoyao. Kami po ay nakikiusap kay Ginoong Qin na ipapatay si Ning Xiaoyao. Ipatay siya. Sa tingin ko, kayo ang dapat ipapatay. Ginoong Qin, ano ang ginagawa mo? Qin Wanke. Wanke, sawa na ako sa kabalbalan na ito. Oras na para tapusin ito. Opo. Ning Xiaoyao. Siguro kinyan, nabaliw ka na ba? Ning Xiaoyao, gusto mo na bang mamatay? Ang pangalan ng hari ng dragon ng dagat silangan. Paanong naglakas loob kang sabihin ng direkta? Mga tiyo at nakatatanda, si Ning Xiaoyao ay paulit-ulit. Inyong inalipusta si Panginoong Qin dito. Kung kami, ang 4 na dakilang pamilya, ay hindi kumilos. Akala niya ay mga duwag kami. Guru Qin, hihiwin ko ang batang ito sa 1,000 piraso at ipapakalat ang kanyang abo upang mapawi ang iyong galit. Guru Qin. Masyadong mabuti ang kamatayan para sa kanya. Ihagis siya sa aming pamilyang He, 9 Hells Abyss. Huwag siyang makahanap ng pagtakas sa buhay o kapatawaran sa kamatayan. Ang aming pamilyang Zhu ay nakabuo kamakailan ng lason. Tinatawag na 10,000 ants no heart pill. Perpekto para subukan sa kanya.
Tama, Guro Qin. Bigyan mo lang ng utos. At ang 4 na dakilang pamilya ng East Sea ay sisiguraduhin si Ning Xiaoyao ay dumanas ng walang hanggang kapahamakan. Guro Qin, ikaw. Ano ang iyong? Guro Ning, ang aking mga tauhan ay walang disiplina. Para sa insidenteng ito ngayon, bibigyan kita ng buong paliwanag po. Bumangon ka. Guro Qin, siya ay nakagawa ng 7 malubhang krimen. Hindi mo lang siya pinarusahan. Lulugod ka pa po ba sa kanya? Kayo mga hama, paano mo nagawang sumigaw po sa harap ni Guro Ning? Lumapit ka rito ngayon at humingi ng tawad kay Guro Ning. Po, Master Chin, nais nyo ba talagang humingi ng paumanhin sa isang walang kwentang basura? Opo. Master Qin, di ko alam ang koneksyon nyo sa walang kwentang ito, pero ang ginawa niya ngayon ay nasaksihan ng lahat dito. Hinihingi nyo na humingi kami ng paumanhin sa kanya. Kung kumalat ang balitang ito, saan na mapupunta ang dangal ni Master Qin? Magiging katatawanan ang 4 na dakilang pamilya natin. Master Chin, hindi po nais na suwayin namin kayo para lang sa inyong negosyo. Malugod namin kayong ipaglalaban. Mamatay kami para sa inyo ng walang pag-aalinlangan. Pero, hinihingi nyo na humingi kami ng paumanhin sa walang hiya. Masasayang ang mukha ni Chin Ye. Master Chin, dapat yung ring. Isipin ng malaking larawan. Pakiusap, Master Chin. Isipin ng malaking larawan. Kay, bago kayo dumating, nagsasabi ng kalokohan ng taong ito. Sinasabi niyang nagbibitiw ka, at ipapasa ang iyong tungkulin kay Miss Qin. Ito ay lubos na paghihimagsik. Nararapat mamatay si Ning Xiaoyao. Nararapat mamatay. Dahil lang sa inyo, naglakas loob kayong sumigaw kay Ginoong Ning. Kahapon, ipinasa ko ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang Qin. Kay Mingyu, ano, mayroon ba kayong pagtutol? Hindi po kami maglalakas loob. Mula ngayon, si Mingyu ang Dragon King. Maglalakas loob ba kayong sumuway? Hindi po kami maglalakas loob. Sa tingin ko'y masyado akong mabait. Ginagawang masyadong madali ang buhay nyo. Ilalabas ko ang aking utos. Mula ngayon, ang aking pamilyang Qin ay hindi na po protektahan. Ang mga pamilyang Chu, Zhu, He, Zhu. Opo. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Ano ang magagawa natin dito? Master Chin, talagang hindi. Nagkamali po kami. Opo. Nagkamali po kami. Dahil inaamin ninyo ang inyong pagkakamali, bakit hindi kayo humingi ng paumanhin kay Ginoong Ning? Ginoong Ning, nabulag po ako ngayon. At nagkasala sa inyo. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo ngayon. Sana po ay maging mapagbigay kayo. Ginoong Ning. Isa po itong malaking hindi pagkakaunawaan. Kami rin po ay naniwala sa mga kasinungalingan ng pamilya Chu. Dito po, ang aming pamilya He ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Kaya pala, malaking hindi pagkakaunawaan. Opo, malaking hindi pagkakaunawaan. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Ang aming pamilya Zo ay humihingi rin ng paumanhin sa inyo. Humihingi ng paumanhin sa inyo. Ang aming pamilya Chu. Teka, si Chu Jiang ay paulit-ulit na lumabag kay Ginoong Ning at hindi gumalang kay Ginoong Ning. Ang kanyang krimen ay hindi mapapatawad. Bilang kanyang ama, nabigo akong disiplinahin siya. Ginoong Ning, nakikiusap po ako na hayaan ninyo akong parusahan ang pamilya Chu. Pinahihintulutan. Opo. Idinedeklara ko na ang pamilya Chu ay wasak mula ngayon. Ang mga miyembro nito sa China ay hindi dapat makipagnegosyo ni humawak ng posisyon. Ang aming pamilya Chu. Kami ay wala na. Impossible. Talagang imposible. Mga sinungaling kayong lahat. Siya ay bayaw lang na nakatira dito. Ang aking pamilya Chu ay may malaking kapangyarihan. Ipapatay ko kayo. Ipapatay ko kayong lahat. Qin Mingyu, nakakainis. Dalhin niyo ang dalawang iyon. Opo. Ning Xiaoyao, papapatayin kita. Ginoong Ning, paano po natin sila haharapin? Hindi ba't sinabi nilang hindi pagkakaunawaan? Opo, malaking hindi pagkakaunawaan. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Sa tingin ko, Ning, nagbibiro ka lang. Ning. Huwag mo kaming biruin. Ang ma-expel ay malaking bagay. Tigilan mo na ang pagbibiro. nagbibiro. Mukha ba akong nagbibiro? Ning, po, ngayong gabi, nagkamali nga kami. Pero ang i-expel kaming lahat. Hindi ba't sobra na yon, po? Ning, po, paano kung ganito? Nagkasala kami sa inyo. Kayo na ang magbigay ng kompensasyon. Isang kumpanya ng kotse at RV, mga bihirang kayamanan. Kaya naming ibigay ang alinman, po. At utang na loob namin sa inyo. Kapag kailangan ninyo ng tulong sa hinaharap, tutulungan namin kayo ng buong lakas. Ano sa tingin ninyo, po? Kung gayon kanina, nang nagkaisa kayo para i-expel ako, bakit hindi ko nakita? Paano ko hindi nakita na sobra na ang hinihingi nyo? Ako sa kulungan. At kayo, hindi ba't? Susubukan nyo sa akin ang mga gamot? Nagbibiro lang kami. Wala ako sa mood, magbiro. Ning, po, talaga bang walang puwang para sa negosasyon ngayon? Ano sa tingin mo? Kung gayon, payo ko sa inyo, po.
Kapag nabubuhay o gumagawa ng mga bagay, dapat mag-iwan kayo ng puwang. Gusto ninyong lumunin ang aming tatlong malalaking pamilya sa isang iglap? Ning, alam ninyo, kapag humihila ng isang labanos, ang aming tatlong malalaking pamilya ay malalim ang ugat. Kapag humihila ng isang sinulid, gumagalaw ang buong katawan. Kahit si Master Chin ay gustong i-expel ang aming tatlong malalaking pamilya, ay magiging mahirap. Kung sasabihin walang galang, kahit si Master Chin ay gustong i-expel kaming lahat ng sabay-sabay, malamang ay mahirap. Master Chin, Master Chin, Ning Xiaoyao, kaya mong makuha ang respeto ni Master Chin sa'yo, iyan ang iyong galing. Pero dapat kong sabihin sa inyo, ang aming tatlong malalaking pamilya. Hizaokun, alam mo ba ang sinasabi mo? Master Chin, ikaw ang hari ng dragon sa silangan. Kami, ang tatlong dakilang pamilya, ay pinaghirapan mo. Dapat ka naming igalang at parangalan. Siyempre, pero siya, paano siya napunta sa posisyong ito? Ibinigay yan ni Master Chin. Kahit pa maglagay ka ng aso sa posisyong ito, dahil sa paggalang sa iyo, hindi pa rin ba tayo magpapakita ng respeto? Pero iba na ngayon. Gusto ng asong ito ang buhay namin. Iaalay na lang ba namin ang aming mga leeg para kagatin? Tama si Patriarchy, Master Chin. Gusto mong kami, ang tatlong dakilang pamilya, ay humingi ng paumanhin at magbayad sa kanya. Nauunawaan naman lahat yan. Pero sa isang salita lang ni Ning Xiaoyao, nabuwagin ang aming mga pamilya. Imposible yan. Master Chin, anong sama ng puso niya? Kami, ang tatlong dakilang pamilya, ay sumunod sa iyo ng maraming taon. Ay tapat mong kanang kamay, kahit na nagkamali kami noon, at nasaktan siya. Ngayon ay pinutol niya ang iyong braso. Nararapat siyang mamatay. Master Chin, dapat mong maunawaan ito. Gusto niyang gamitin ang pangalan ng pamilyang Chin para gumawa ng gulo at maghasik ng kaguluhan sa silangang dagat. Mukhang may iba siyang balak. Gusto niyang ikaw, Master Chin, ay maiwang mag-isa. Talagang tumatanggi ako. Hindi ka tanggap-tanggap. Hindi matatanggap. Kung ganoon, 1 minuto, ang tatlo ninyong pamilya ay malulugi. Nakakabaliw talaga to. Palugihin kami sa 1 minuto. Kahit mga Diyos, hindi magagawa yan. Hangal na mangmang, kung kikilo si Ginoong Ning, para puksain ang tatlong pamilya, sapat na ang 1 minuto. Pala, kung ikaw, sumunod kay Ginoong Ning, may pag-asa pa sana. Pero ngayon, mukhang ubos na ang swerte ng tatlong pamilya. Master Chin, alam kong sinusuportahan mo siya, pero hindi mo dapat sinasabi ang mga walang katuturang bagay. Ayoko itong paniwalaan. Ang mga pamilya natin ay may pundasyon ng 1 siglo. Kaya bang wasakin ni Ning Xiaoyao yan sa 1 minuto? Huwag na nating banggitin ang iba pa. Pero itong si Ginoong Ning, magaling talaga magpatawa. Ano? Bumagsak ng gusto ang stocks ng pamilyang Hiko. Bankrupt na rin ang pamilyang Joko at ang pamilyang Zuko. Ito, Master Chin. Ang minamahal kong kasintahan, para puksain ang tatlong dakilang pamilya. Mahirap ba yan? Ito ang numero 1 konglomerasyon, ang pamilyang Zong ng Kabisera. Si Ning Xiaoyao ang minamahal kong kasintahan. Ang manugang ng pamilyang Zong. Ang wasakin ang inyong pinagmulan ay parang laro lang. Ang pamilyang Zong ng Kabisera ay may kapangyarihan. Bawat kilos nila nagpapagalaw sa daksha. Sabi ng mga tao, ang malawak na daksha ay laruan lamang ng pamilyang Zong. May mga sabi-sabi, ang pamilyang Zong ng Kabisera ay lihim na sinusuportahan ng mga Diyos ng daksha. Suporta mula sa bundok Kunlun at pabor mula sa Panginoong Dragon na atasang bantayan ng kapalaran ng bansa. Imposible. Paano siya may ugnay sa pamilyang Zong? Posible? Talagang hindi. Posible man o hindi. Ano nang pakialam mo, Langgam? May tao ba dalhin ang mga regalo? Dumating na ang mga regalo ng pamilyang Zong. Pamilya Zong ng kapital, para kay Ginoong Ning Xiaoyao, isang mamahaling sasakyang Porsche, isang mansyon sa Thompson Riviera, kasunduan sa pagbibigay ng regalo mula sa grupo Zonteng. Isang maliit na regalo lang po. Sana po ay magustuhan ni Ginoong Ning. Ikaw pala. Kaya naalala mo pa pala ako. Pahintulutan niyo po akong magpakilala. Taga-pamilya Zong ng kapital po ako. Zong King po, ang siyang magiging kabiyak mo, ang iyong mapapangasawa. Kaya pala pamilya Zong nga. Ang taunang kita lang ng grupo Zonteng ay katumbas na ng tatlong dakila naming pamilya. Ang buong yaman ng kanilang pamilya, binigay niya lang basta-basta. Talagang kahanga-hanga ang pamilya Zong. Ako, si He Jiao-kun, ay lubos na nagkamali. Nasa likod niya ang pamilya Zong. Hindi katakatakang magalang si Master Chin. Mang Zhou, Mang Zhou, paumanhin po, wasak na ang aming tatlong dakilang pamilya. Ginoong Ning, patawarin niyo po ang aking kamangmangan. Alisin niyo po ang aming pamilya He sa baybayin.
Tinanggap ko yan. Ngunit pakiusap, magpakita po kayo ng awa. Huwag niyo kaming parusahan tulad ng pamilya Chu. Huwag niyo putulin ang sa pamilya Hiko. Ang mga karera sa opisina ng mga inapo o sa negosyo. Ginoong Ning, kami rin po ay nakikiusap na magpakita kayo ng awa. Opo, pakiusap. Kung ang inyong mga inapo ay may kabutihan, pinapayagan. Salamat sa inyong awa. Pumunta ka ba rito ngayon? Hindi para tuparin ang iyong pangako sa kasal. Gaya ng sabi ko kanina, hindi ako napunta sa Pamilya Bay para tuparin ang aming kasunduan. Ako ay narito para wakasan ang aming kasunduan. Pumunta ako sa Pamilya Bay para lamang sa dalawang bagay. Una, upang bayaran ang biyaya ng pagliligtas ng buhay ni Tito Bay sa akin at protektahan ang inyong pamilya. Pangalawa, ay ang pagbasag ng inyong kasunduan. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi ng malinaw? Paulit-ulit ko na itong sinabi sa Pamilya Bay. May nakinig ba? Ang iba ay bahala ka na. Opo, Miss Zong. Ngayon, maaari mo nang sabihin sa akin ang tungkol sa iyong negosyo. Ning, naghanda na ako ng alak. Bakit hindi tayo mag-usap habang umiinom? CJ, Sige po, sandali lang. Ningxia Oyaw. Ang sinabi mo kanina. Ako, si Bai ZQ, ay hindi tinatanggap. Sinabi mong kaya mong protektahan ang pamilya Bai. Sinabi mong gusto mong basagin ang kasunduan. Ipinagmamalaki mo ang iyong lakas. Ngunit naisip mo na ba? Kung ngayon, kung wala ang babaeng ito, hindi ka man lang makakaalis sa auction. Mukhang nakakuha ka na ng yaman at kapangyarihan ngayon. Ngunit iyon ay bigay lamang ng iba, bilang kawanggawa. Kung mula ngayon ay bulag ka lang, naaasa sa iba, kung gayon ang iyong landas, ay hindi magtatagal. Kung gayon, maghintay tayo at tingnan. Ning, kalimutan mo na siya. Tara na. Hintayin mo lang. Sa tamang panahon, ipapakita ko sa iyo gamit ang sarili kong mga kamay na dapat umasa ang isa sa sarili. ngayong wala ng tao, maaari na tayong mag-usap tungkol sa iyong tunay na layunin sa paghahanap sa akin. Miss Zong, Ginoong Ning, ano ang ibig mong sabihin? Binibining Zong, bakit hindi ko alam? Tungkol sa pamilyang Zong ng kapital. Anong engagement ang naganap? Ginoong Ning, ang aming engagement ay inayos ni Lolo Ning at ng aking ama. Hindi ko alam ang mga detalye. Narito ako ngayon upang tuparin ang pangako. Ang kasal na ito ay talagang inayos ng aking ama. Gayunpaman, Binibining Zong, sa kasalukuyan, mayroon akong mahalagang misyon. Bago ito matapos, hindi ko muna iisipin ang kasal. Paumanhin. Mayroon bang bumabagabag sa iyo, Binibining Zong? Ginoong Ning, sa totoo lang, noong nakaraan, ang aking ama, sa hindi malamang dahilan, ay nagkaroon ng misteryosong sakit. Sinubukan ng aming pamilyang Zong ang lahat. Naghanap ng mga kilalang doktor. Walang nakapagpagaling sa kanya. Ngayon, lumalala ang kalagayan ng aking ama. Nasa panganib ang kanyang buhay. Ilang araw na ang nakalipas. Siya ay malubhang nagkasakit. Nakaratay. Alam kong ikaw ay tagapagmana ng bundok Kunlun. Isang dalubhasa sa maraming larangan. Alam ang lahat na pagpasyahan kong pakasalan ka upang makiusap na iligtas mo ang aking ama. Hanggat kaya mong iligtas ang aking ama, malugod akong magiging iyong alipin. Binibining Zong, tumayo ka. Umupo at mag-usap tayo. Binibining Zong, dahil inayos ng aking ama at ng iyong tiyo Zong ang ating engagement, sapat na yon upang ipakita na may ugnayan ang ating mga pamilya. Ngayong malubha ang sakit ni tiyo Zong, tungkulin kong iligtas siya. Tinanggap ko. Ginoong Ning, pumasok po kayo. Song King. Malubha ang sakit ni ama. Hindi ka lang naroon sa tabi niya. Nagdala ka pa ng estranghero dito sa bahay. Talagang walang hiya ka. Zongyi, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Siya ang inimbita ko para gamutin si ama, isang banal na doktor. Kung ipagpapaliban mo ang paggamot, pananagutan kita. Hoy, saan mo nakuha itong probinsya nung ito? Anong panahon na ba? May dala ka pang sirang espada. Nagpapanggap ka bang manloloko? Kung manloloko ka, dapat naman. Mukha kang gusot. Paano mo magagamot ang ama ko? Ikaw, Ang paggamot sa sakit ni Tito Zong ang mahalaga. hindi mo kailangang mag-alala. Nag-imbita na ako ng doktor na British. Si Ginoong Lang Shining.
Ginoong lang, napakahusay ng kanyang mga kasanayan. Siguradong mabubuhay muli si Ama. Itong manlolokong dinala mo dito ay dapat bumalik na kung saan ka nang galing. Ako, silang Shining. Mula sa Gino Fohashuang Medical. May master's degree ako. Siguradong magagamot ko si Master Zong. Miss Zong, nasa ika-21 siglo na tayo. Manalig kayo sa kanluraning medisina. Talaga, hindi naman talaga may sakit si matandang Master Zong. Sinaniban siya ng demonyo. Sa paglipas ng panahon, gagamitin ng demonyo ang kanyang katawan para bumaba. Pagkatapos, sa loob ng 1 milya, wala nang matitirang buhay. Magagamot ko ang sakit ni Tito Zong. Hindi niya ito magagamot. Nakakatawa naman. Mayroon akong profesional na koponan. Mamahaling kagamitan. Ikaw, ano ang mayroon ka? Yung espada sa likod mo? Nagtataka ako kung bakit may ugong sa tenga ko. Nandito ka pa pala, nakakainis na langaw. Dinala ni Ginoong Lang, ang pinaka-advanced na device ng Britae. Nagkakahalaga ng bilyon, nakakadetect ito ng lahat ng sakit. Sa tingin ko kung ibebenta ka nila, hindi nila mababayaran kahit bahagi lang ng halaga nito. Iminumungkahi ko na, tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Umalis ka bago pa ako magalit, o kukunin ko ang buhay mo. Ginoong Lang, huwag mo nang pansinin ang impostor na ito. Dito po kayo, pakigamot po muna ang aking ama. Huwag kang mag-alala. Dahil ipinangako ko sa'yo, tutuparin ko ang aking salita para iligtas siya. Ama! 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 Songyi, kung may mangyari kay Ama ngayon, kukunin ko ang buhay mo. Paano nangyari ito? Imposible, hindi ito maaari. Hindi ba kayo ang mga doktor na milagroso mula sa Britanya? Ning, nakikiusap po ako. Pakiusap, iligtas niyo po si Ama. Zong, maliit na bagay lang ito. Maaari bang makiraan? Dihim na sining ng bundok Kunlun, 7 bituin na nagbabalik yang. Makapangyarihang lakas ng langit, ginagabayan ng espada. Patayin ang Diyos, bunutin. Tingnan mo. Ama, gising ka na. Zong King. Ama, sa wakas ay napagaling ka ng iyong anak. Songyi, wala kang hiya. Tumahimik ka. Ama, ako. Ama, mula nang malubha kang nakaratay. Umalis si Zongking at tumakas. Binaliwala ka niya ng lubusan. Noong nasa bingit ka ng kamatayan, nagdala pa siya ng isang hamak. Sinusubukang saktan ka. Sa kabutihang palad, nailigtas ng iyong anak ang sitwasyon. Inimbitahan niya ang doktor na milagroso mula sa Britanya, si Ingay Lang. Ginawa ni Ingay Lang ang lahat. Nagtrabaho siya hanggang sa nasuka siya ng dugo para pagalingin ka. Ngunit inalipusta ako ni Zongking. Ang isang masama at mapaghimagsik na anak na tulad niya, ay dapat itapon sa pamilyang Zong. Tama ka, Zong Ching. Ang aking team at ako ay ginawa ang aming makakaya para iligtas ka. Ama, hindi mo alam. Nasa bingit ka ng kamatayan, ginawa ni Ifi lang ang lahat para pagalingin ka. Ngunit hindi lang binaliwala ni Zongking si Ama, nagpadala pa siya ng kanyang kasintahan. Sinusubukang saktan ka. Songyi, nagsisinungaling ka. Ama, wag po kayong maniniwala sa panunulsol niya. Malinaw na si Ginoong Ning ang nagpagaling ng inyong sakit. Ginoong Zong, maaari akong magpatotoo para kay Binibining Zong. Dahil inilantad ko ang tunay na mukha ng sinungaling na ito. Habang ginagamot ka, siya ay malisyosong gumanti. Sinira ang aking kagamitan. Sa kabutihang palad, pinagpala ka ng langit, Ama. Si Doktor Lang ay nagbigay ng kanyang buong makakaya upang iligtas ka mula sa bingit ng kamatayan. Ama, Zongking, bilang tunay na anak ng pamilyang Zong, ay talagang pinahiya ang pamilyang Zong. Sa pakikipag-ugnayan sa mga tagalabas, sa ilalim ng pagkukunwaring paggamot, sinubukan kang saktan upang monopolohin ang negosyo ng pamilyang Zong. Nakikiusap ang iyong anak, Ama. Ang isang tulad ni Zongking, isang masama at suwail na anak, ay dapat alisin sa pagmamana ng pagiging pinuno ng pamilya at itapon mula sa pamilyang Zong. Kung para sa salbahing ito, nakipagsabuatan siya kay Zongking. Nagbabalak na saktan ang pinuno ng pamilyang Zong at sirain ang bilyong dolyar na kagamitan ni Dr. Lang. Ang kanilang krimen ay karapat-dapat sa kamatayan. Ama, bakit niyo po ako sinaktan? Sabi ko sa'yo, tumahimik ka. Ama, nalilito po ba kayo? Siya! Ikaw na anak na Suwail, akala mo ba? Ako ay nahimatay. Maaari mong baluktutin ang katotohanan at magsalita ng walang kabuluhan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ama! Noong nagkakasakit ako,
Bagaman ako ay nakaratay sa kama, ang aking katawan ay hindi makagalaw, at ang aking bibig ay hindi makapagsalita. Ang aking isipan ay malinaw na malinaw. Lahat ng sinabi mo, utang ko ang buhay ko kay Ginoong Ning. Akala mo kung sino ka? Hahayaan mo bang angkinin mo ang kredito? Ginoong Zong, siya po yun. Pinilit niya akong magsinungaling sa inyo. Ikaw, tatay, huwag po kayong maniwala sa kanya. Gusto ko rin sanang sa harap ninyo. Patunayan ang sarili ko. Hindi ko po sinasadya. Nagkakamali lang. Hindi ako naniniwala dyan. Tito Zong, naalala nyo po ba? Saan nang galing ang larawang ito sa tabi ng kaman nyo? Sino ka para magsalita? Wala kang karapatang magsalita. Zongyi, babalaan kita. Kung muli mong babastusin si Ginoong Ning, basag ang mga binti mo. Ang anak na pabaya, ang nagbitay nito sa kwarto ko. Ilang araw na ang nakalipas. Sinabi niyang gumastos siya ng malaki, mula sa isang simbahan sa kanluran para sa isang sagradong relikya. Tinawag din niya itong banal na larawan, para pagpalain ako ng kalusugan at kaligtasan. Ngunit hindi inaasahan. Simula nang ang larawang ito ay nakabit sa aking kwarto, nahihilo at malabo ang aking isip. Maya-maya ako ay nagkasakit. Tinayuhan pa niya ako na talikuran si Zong King at gawin siyang tagapagmana. Zongyi, hindi ko talaga inaasahan. Kung normal na akong sinasaktan mo, iba iyon. Hindi po ako. Wala po akong. Ama, nalin lang din po ako. Paano ko po kayo sasaktan? Hindi ko ginawa. Mga gwardiya, dalhin niyo ang anak na walang galang at ikulong siya. Paalisin siya sa pamilya. Simula ngayon, ako, si Zong Wansu, ay itinatatwa si Zongyi. At ikaw, dayuhang demonyo, ininsulto mo si Ginoong Ning. Minamaliit mo ang ating pambansang pamana. Minamaliit mo ang gamot ng China. Hindi mapapatawad ang iyong krimen. Mga gwardiya, basagin ang 2 binti niya. Paalisin siya sa China. Kapatid na Xiao Yao. Ngayon, ang sakit ni Ama. Salamat sa iyong makapangyarihang paggamot. Sa totoo lang, mayroon din akong ilang mga nakatagong karamdaman. Gusto ko sanang magpatulong sa paggamot. Binibining Zong King. Nakikita ko, ang iyong kutis ay mamula-mula. Ang iyong balat ay maputi at makintab. At tila wala kang mga nakatagong karamdaman. Ginoong Ning, nakapagpahinga po ba kayo ng maayos kagabi? Salamat sa inyong pag-aalala. Nakapagpahinga po ako ng napakabuti. Mabuti yan. Ang aking karamdaman ay maayos lang kahapon. Nagmadali ang paghahanda ng banquet na ito. Hindi namin kayo napaglingkuran ng maayos. Kaya, siguro kayo, Ginoong Ning, ay maaaring manatili ng ilang araw. Hahayaan ko si Zong King na samahan ka para makita mo ang lokal na tanawin. Ano sa tingin mo? Opo, kapatid na Xiao Yao. Ang teritoryo ng aming pamilyang Zong ay maraming masayang lugar, maraming likas na kababalaghan. Nakakakilig at kapanapanabik. Maaari kitang dalhin para makita mo lahat. Hindi. Salamat sa inyong kabutihan. Pinahahalagahan ko ito. Ngunit mayroon akong mga tungkulin sa sekta. Hindi ako dapat magtagal. Kapag naayos na ang lahat, bibisita akong muli. Kung gayon, kasunduan. Kasunduan. Halika, kain na. Dumating na ang espada ng tagapuksa ng Diyos, isang aura ng panlabas na Diyos. Ang direksyong ito ay ang pamilyang Bai. Naku! Walang tao, kalimutan na yan, wala akong pakialam, nagbubukas ang mata ng langit. Kakaiba, bakit ang yaman ng pamilyang Bai ay bahagyang nahahaluan ng aura ng isang outer god? Ning Xiao Yao, bakit ka nandito? Ikaw na taga-probinsya. Hindi mo kami nalinlang para sa kasal. Ngayon nagnanakaw ka. Ano? Nagsawa na ba sa iyo si Zong King? Lahat ng estado at yaman mo ay binawi na. Hinubaran. Ngayon ka pa nagnakaw. Ate, tawagin mo ang pulis. Ipaaresto mo siya. Ate, bakit ka patulala? Hindi mo ba naaalala? Noong huli sa auction, ininsulto niya ang ating pamilyang Bai. Anong nangyayari? Bakit sa tuwing ang pamilyang Bai, nawawala ang aura ng outer god na yon? Hindi pa ako nakakita ng ganito kakaiba. Tila nangangailangan ito ng masusing pag-isip. Hindi siya nagsasalita. Malamang nagkasala siya. Nahuli natin siyang may ginagawa. Ano pa ang masasabi niya? Mga gwardya, dalhin siya sa hukom. Sandali lang po. Nanay, bagaman si Ning Xiao Yao ay mapamahiin at oportunista,
Siya pa rin ay medyo marangal, hindi isang maliit na magnanakaw. Ginang, noong una akong bumisita, sinabi ko na sa inyo, ang pagbisita ko sa pamilyang Bai, ang pangunahing layunin ko ay magbayad ng utang na loob. Sana ay isaalang-alang ninyo ang pagligtas ni Tio Bai sa buhay ko. Bigyan niyo ako ng pagkakataong makaganti. Isang pulubi na nagbabayad ng utang. Mabuti na kung hindi ka nalang gagawa ng gulo. Nakakatawa iyan. Ikaw ang magbabayad sa pamilyang Bai. Karapat-dapat ka ba? Malinaw para sa akin ngayon. Hindi kailangan ng pamilyang Bai ang iyong pagbabayad. Umalis ka na ngayon. Hindi pa ako pwedeng umalis, ang pamilyang Bai ay may. Nanay, kahit ano paman, ang pamilyang Ning at Bai ay matagal nang magkaibigan. Ang ating pamilyang Bai ay kagalang-galang. Kung itataboy natin siya, ang mga tao sa labas, hindi ba nila sasabihing hindi tayo nagpapahalaga sa ugnayan? Sa tingin ko, dapat natin siyang patuluyin. Ate, paano mo siya papatutuluyin? Sige na, ang bagay na ito ay tungkol sa dangal ng pamilyang Bai. Nakapagpasya na ako, wag mo akong subukang kumbinsihin. Gayunpaman, Ning Xiaoyao, kung gusto mong manatili, kailangan mong talikuran ang iyong pamahiin, at mga ugaling mayabang, at ang pagkukunwari na iyon, baguhin mo rin lahat. Sumasang-ayon ka ba? Posible kaya, ang mga kakaibang nangyayari sa pamilyang Bai ay konektado sa pulseras na ito. Sige, nangangako ako. Ning Xiaoyao, sa pagkakataong ito, talaga kitang didisiplinahin para maintindihan mo, kailangan mong maging matatag sa iyong sarili. Mula ngayon, dito ka natitira. Lilinisin mo ang sarili mong kwarto. Huwag kang gagala-gala ng malaya. At, kung maglakas loob kang saktan, ako at Siksyon, patay ka. Opo, opo. Miss Bai, patawarin niyo po ang aking katapangan. Nakikita ko kung nasa business fair ka man, o pauwi ka man, o kahit natutulog ka pa. Hindi mo kailanman tinatanggal ang jade bracelet na ito. Napakahalaga ba nito sa iyo? Ano? Hindi. Galing lang ako sa probinsya. Hindi masyadong sanay. Nakikita kong pinapahalagahan mo ito ng husto, kaya gusto ko lang itanong, para lang masatisfy ang aking kuryosidad. Ang jade bracelet na ito, ay hindi naman talaga kayamanan. Ito lang ay... Ang aking ama, bago siya pumanaw, ay ibinigay sa akin bilang regalo sa kaarawan. Kapag pumupunta ako sa kumpanya, dumadalo sa mga pulong o nagsasara ng mga deal, palagi ko itong suot. Para bang ang aking ama ay laging nasa tabi ko, pinapanood ako. Gusto kong makita niya kung gaano kagaling ang kanyang anak na babae. Miss Bai, may pabor po ako. Sabihin mo, Maaari mo bang hubarin ito para masilayan ko ng mabuti? kaya gusto mo talagang nakawin ang aking jade bracelet. Ning Xiaoyao, sinasabi ko sa iyo, kalimutan mo na iyan. Ang jade bracelet na ito ang aking red line. Hawakan mo iyan at pagsisisihan mo. Kung gusto mo pa ring manatili sa pamilyang Bai, mas mabuting kumilos ka ng maayos. Mukhang, ang pinagmulan ng mga problema ng pamilyang Bai ay nasa loob ng jade bracelet na ito. Pero, si Bai ZQ ay napakabantay. Mukhang kailangan kong manatili at humanap ng ibang pagkakataon. Huwag kayong mag-alala, Tito Bai. Lagi ka na lang kumakain. Kain lang ang alam mo. Ang aga-aga, nanggugulo ka na. Hindi ko kakainin itong pagkain. Ay naku. Naku naman, bakit ka paalis? Kung may aalis man, itong pabigat na to. Oo. Bakit ako aalis? Ikaw. Tumayo ka. Sinasabi ko sa'yo, tumayo ka. Simula ngayon, pagluluto at paglalaba, at paglilinis ng bahay, ikaw na lang ang gagawa. Hindi nagpapanatili ng pabigat ang pamilya naming Bai. Kung hindi mo kaya, mas mabuti pang umalis ka na. Ay naku. Ang pamilyang Bai at Ning ay matagal nang magkaibigan. Kung si Ning Xiaoyao ay nasa pamilyang Bai na naglalaba at nagluluto, kung kumalat yan, kahihiyan yan sa pamilya naming Bai. Ang sabi ko, hindi lang trabaho ang dapat nating hanapin para sa kanya, kundi isang marangal na trabaho. Sa tingin ko sa kumpanya natin, dapat bigyan natin siya ng posisyon. Ikaw na pulubi. Ano ang estado niya? Gusto niyang sumali sa Bai group natin. Ay naku. Naiintindihan ko, paano natin hahayaang apihin ang batang sining. Makinig ka kay Ziyen. Sumali ka sa kumpanya. Ang aming departamento ng paniningil sa grupo ay nangangailangan ng isang manager. Ning Xiaoyao, sa tingin ko, ang iyong kahusayan sa pananalita ay ginagawa kang perpekto. Tama. Nawala sa aming pamilyang Bai ang 10 bilyong yuan na order ng pamilyang Qin. Ngayon, nahaharap tayo sa malaking kakulangan sa pondo. Ning Xiaoyao. Hindi ba't paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong makabawi sa amin? Ito na ang iyong pagkakataon. Ziyen, utang pa rin sa atin ng Black Dragon Group, ang 500 milyon, tama? Tama po, nanay. Matagal na talagang hindi nababayaran ang utang na iyan.
Ning Xiaoyao, ang Black Dragon ay may utang sa atin na 500 milyon. Singilin mo iyan. Kung mabaygo ka, huwag ka nang umuwi. Nanay, ang Hilong Group ay subsidiary ng Yinlong Group. Ang kanilang pinuno, si President Zeng, ay matigas. Ang pagpapadala kay Ning Xiaoyao ay pagtatakda sa kanya sa kabiguan. Dahil iginigiit ni Tita Zhang, susundin ko po ng magalang. Pupunta na ako sa Black Dragon ngayon para singilin ang utang na iyan. Ning Xiaoyao, huwag mong sobrahan ang iyong sarili. Malabo ang kanilang mga transaksyon. Hindi mo sila kaya. Makinig ka. Ate, sa totoo lang, sa tingin ko, si Ning Xiaoyao ay may kakayahan. Kilala niya ang tagapagmana ng pamilyang Zhou. Ang paniningil ng utang ay madali lang para sa kanya, hindi ba? Ning Xiaoyao, huwag kang padalos-dalos. Ito ay lampas sa iyong kontrol. Makakabawi tayo ng dangal anumang oras. Ngunit isa lang ang iyong buhay. Totoo. Pamangkin Ning, kahit hindi ko nasabihin, kung hindi mo makolekta ang utang, hindi sulit ang masaktan ka. Tita Zhang, ang utang na ito, babalikan ko para sa'yo. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ako. Ikaw, Ning Xiaoyao, tapos na ako sa iyo. Sumakay ka, maging malinaw tayo. Natatakot lang ako na baka makasakit ka. Sa Hilong Group, hindi naman dahil nag-aalala ako sa iyo. CJ, naiintindihan ko, salamat. Tungkol sa pagkolekta ng utang, kaya ko itong asikasuhin mag-isa. Maghintay ka dito, huwag kang gagawa ng gulo. Hindi ba ito ang pinakamagandang babae sa Donghae, Miss Bai Zikyu? Ang ating pagkikita ay tadhana. Nagtataka ako kung si Miss Bai ay makakasama ko sa hapunan. Ginoong Zong, mayroon akong mahalagang tungkulin. Kailangan kong tumanggi. Ginoong Zong, mula sa Imperial Capital Zong, sa buong Qin. Kaya nilang gawin ang anumang gusto nila. Ang pag-anyaya sa iyo sa hapunan ay pagpapakita ng respeto. Huwag kang maging bastos sa ginang. Ang marunong ay umaangkop sa panahon. Kung mapapasiyahan mo ako ngayon, titiyakin ko ang mabilis na pag-angat ng iyong pamilyang Bai. Huwag mo akong hawakan. Masyado ba akong mabait sa'yo? May tao. Dalhin siya palayo. Makikipaglaro ako sa'yo hanggang matapos ka. Ning Xiaoyao, lalaki ka ba talaga? Titingin ka na lang ba dyan? Basagin ang kamay na ito. Tapos lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Ano ang sinabi mo? Iyan ang pinakamagandang biro na narinig ko. Nabaliw na ba ang batang ito? Kung babasagin mo ang sarili mong mga kamay ngayon, at luluhod, yuyuko ng 100 beses kay Ginoong Zong. Siguro ang ating Ginoong Zong ay baka pa, magpapatawad pa sa iyong buhay. Naluloko ka bang hawakan ang mga tao ko? Kunin siya. Mag-ingat ka. Sa tingin mo kaya mong lumaban? Anong silbi ng paglaban? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, galing ako sa Imperial Zong family. Kami ay makapangyarihan at maimpluwensya. Kung maglakas loob kang hawakan ako, kaya kong patayin ang buong pamilya mo sa isang daliri. Mula sa Imperial Zong family. Makapangyarihan at maimpluwensya, tama? Nagbanta kang patayin ang buong pamilya ko. Bata, sabihin mo ang pangalan mo kung matapang ka, kung hindi mo ako mapapatay ngayon. Aayusin natin ito mamaya. Zong King, binugbog ko lang ang isang kamag-anak ng pamilyang Zong. Sinabi niyang papatayin niya ang buong pamilya ko. At gusto niyang maghiganti sa akin. Ano ang masasabi mo? Sino ka? Mula saang putikan ka ba nagmula? Isang probinsyano, ang isang tulad mo ay kilala ang aking binibini. Narinig mo ba yon? Halika, mag-usap tayo. Song Cheng, ano ang sinabi mo? Binibini. Hindi ko magagawang pagalitan ka. Hihingi ako ng tawad kay Ginoong Ning ngayon. Lumpuhin mo ang sarili mong mga kamay ngayon. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya. Ah! Oh, hindi ba ikaw ang humiling sa akin na ipaghiganti ka? Bakit ka nagagalit ngayon? Ning Xiaoyao, nakalimutan mo na ba ang pangako mo? Sinabi ko sa'yo na huwag kang magpakatapang para sa akin. Tinawagan mo pa si Song King. Kung ang tawag na ito ngayon ay hindi nagtagumpay, inisip mo ba ang mga kahihinatnan? Oh, tinawagan ko si Song King. Nagsiselos ka. Ikaw, Tingnan mo. Nagsiselos ka lang. umuwi ka na mag-isa. Huwag mo akong hintayin. Buti nga sa'yo, single ka.
Uy, anong hangin? Ang nagdala sa pinakamagandang dilag ng Donghae, si Binibining Bay. Sa grupong itim na dragon, President Zeng, ang grupong itim na dragon ay may utang sa pamilya Baiko ng 500 milyong piso. Lumipas na ang takdang panahon ng pagbabayad. Narito ako ngayon upang kausapin ka tungkol sa pagbabayad ng utang. oh. Tingnan mo nga ang aking memorya. Kung hindi ka dumating ngayon, muntik ko nang makalimutan ang bagay na ito. Ngunit ang 500 milyong piso lang, para sa aming grupong itim na dragon, ay maliit na bagay lang. Mag-inuman muna tayo at magkwentuhan. Ginoong Zeng, sa tingin ko, hindi na natin kailangang uminom. Ayusin na lang natin to agad. Uy. Ang pag-inom ay para lang sa mas maayos na pag-uusap. Halika, uminom ka para kay Ginoong Zeng. Ginoong Zeng, hindi ako umiinom. Sige na nga, isang inom lang. Anong ginagawa mo? Sabi ko na nga, hindi ako inom. Walang modo ka. Paano mo nagawang hindi ako igalang? Pakinggan mo to, ang pamilya Mumbai ay pangatlong klase lang na pamilya sa Donghae. Ang aming Black Dragon Group, gamit ang pondo ng pamilya mo, ay swerte na ng pamilya mo. At naglakas loob ka pang pumunta dito para maningil. Naghahanap ka ng kamatayan. Lene, Anong ginagawa mo? Huwag kang gagawa ng padalos-dalos. takbo, Miss Bay. Hindi ba't nandito ka para maningil ng utang ngayon? Bakit ka tumatakbo? Ayoko na. Ayoko ng perang ito. Pakawalan mo ako. Sige na, pinapayuhan kita. Maging mabuti ka sa akin. Ibibigay ko ang 500 milyong piso sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Lumabas ka. Huwag mo akong hawakan. Ningxia Oyaw. Sino itong bulag na hanga? Paano mo nagawang sirain ang mood ko? Guardia! Maaaring mga masasamang espiritu ba ito? Mauna ka na, ako na ang bahala dito. Hindi kita pwedeng iwan dito. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ako makakalaban ng maayos kung nandito ka. Sige na. Galit na galit ako. Basagin ang mga braso at binti niya. Putulin ang ulo niya. Gusto kong magsakripisyo. Bata, paano mo nagawang gumawa ng gulo sa Halong Group? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang yen ng Halong Group. Ako ang ikalawa sa pamamahala, namumuno sa libo-libo. Bata, nagkasala ka sa akin. Nagkasala ka sa Halong Group. Ha! Ang kapangyarihan ng langit ay lumalabag sa lahat ng batas. You've... Bata, paano mo nagawa na basagin ang aking estatwa? Gusto ko ang buhay mo. You've... Bata, alam mo ba, ang Black Dragon Group ay sinusuportahan ng Hidden Dragon. Ang pamilya Qin ng East Sea Dragon King. Ininsulto mo ako, hindi ka palalampasin ng pamilya Qin. Oh, talaga? Huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon. Pwede mo nang tawagan ang mga tauhan mo ngayon. Gusto kong makita kung paano mo ako pahihirapan. Bata. Mangahas kang sabihin ang pangalan mo. Hindi ko binabago ang aking pangalan. Hindi ko binabago ang aking apelyido. Ang pangalan ko ay Ning Xiaoyao. Hoy, Ginoong Wang. Ako si Xiao Zeng. Mayroong isang mayabang na probinsyano. Hindi lang ikaw ang hindi niya iginagalang, kundi pati na rin ang pamilya Qin ay binastos niya. Lanan. Sinabi niyang Ning Xiaoyao ang pangalan niya. Nagre-report ka kay President Qin, at maya-maya, darating siya kasama si President Qin. CJ, gusto ko talaga itong batang ito. Hahaha, bata, tapos ka na. Malapit nang dumating si President Wang, ang CEO ng Yinlong Group, kasama ang pinuno ng pamilyang Qin. Sa oras na yon, hindi mo na ito masusolusyonan, sa pagmamakaawa lang. Talaga? Hihintayin ko. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kahit gaano ka pa kagaling. Pero, sa harap ng ganap na kapangyarihan, wala kang magagawa. Malapit ko nang ipakita sa'yo kung gaano kahina ang iyong mga kamao. President Qin, nandito na si President Wang.
President Qin, President Wang, sa wakas dumating na kayo. Siya itong bata. Minamaliit niya ang Black Dragon Group at ininsulto ang pamilyang Qin. Dapat siyang parusahan. President Qin, kumalma po kayo. Alam kong hindi dapat bastusin ang kapangyarihan ng pamilyang Qin. Itong batang ito, masyado siyang mayabang para insultuhin ang pamilyang Qin. Nakakagalit talaga. Pero, President Qin, hindi tayo dapat magalit sa mga nakabababa. President Qin, ito ang aking kapabayaan. Ang pagpayag na ang basurang ito ay insultuhin sina Heilong at Yinlong. Pakiusap, hayaan niyo akong asikasuhin ang batang ito. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ito. Pagkatapos, masisiyahan ka. Siyempre, ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa ay para tulungan si Miss Qin na kumalma. Pakalmahin ako. Mas lalo mo lang akong ginugulo. Ikaw na bata ka, tapos ka na, malaking gulo ang nagawa mo ngayon. Pinagalit mo si Miss Qin, mamamatay ka ngayon. Presidente Wang, anong ginagawa mo? Talagang kasalanan ko ang bagay na ito. Ngunit kayong dalawa, hindi ba dapat nyo munang parusahan ang mga tagalabas? Tagalabas. Bumabati si Qin Mingyu kay Jining. Nabigo akong pamahalaan ang aking tauhan. Pakiusap, parusahan niyo ako, Jining. Jining, hindi kasali si Miss Qin. Ang aking tauhan ay kumilos ng padalos-dalos. Mali ang pinili kong tao. Pakiusap, parusahan niyo ako, Jining. Tumayo ka. Opo. Siya ay isa lamang, bulag na taga-bukid. Bakit kayong dalawa ay luluhod sa kanya? Ano sa tingin mo ang sarili mo? Para baliwalain si Jining. Si Ginoong Ning ay isang kagalang-galang na panauhin ng aming pamilya Qin. Kahit pa ang aking ama na si Qin Wanke mismo ang dumating, kailangan pa rin niyang lumuhod at lumukod. Ang taong sinasamba ng aking pamilya Ning na parang Diyos, ay ininsulto lang ng isang basura na tulad mo. Hindi. Ginoong Ning, huwag niyo po akong pagtaniman ng galit. Isipin niyo na lang po akong isang utot. Pakawalan niyo na po ako. Nakakaabala siya. Palayasin niyo siya. Umalis ka. Qin Mingyu, binibigyan kita ngayon ng isang gawain. Lubusan mong imbestigahan ang East Sea sa anumang paraan. Alamin ang pinagmulan ng mga Diyos sa labas. Ang inyong nasasakupan, si Qin Mingyu, ay sumusunod. Ginoong Ning, ang card na ito ay may 1 bilyon. 500 milyon ay utang ng pamilya Bai. Ang natitirang 500 milyon ay para sa pamilya Bai. Ate, huwag kang mag-alala. Ayos lang ang probinsyano na yan. Yun. Ning Xia Oyaw, ayos ka lang ba? Hindi ka nasaktan, di ba? Ayos lang ako. Hindi nila ako matatalo. Hindi ka nila mapipigilan? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Lumuhod ka kay President Seng. Humihingi ng tawad, doon lang nila mapapatawad ka. Pero natalo ka sa pustahan. Hindi mo nakuha ang pera pabalik. Kung gayon, umalis ka sa pamilyang Bai. Oo. Ibabalik ko ang pera. Hindi lang yung 500 milyon na utang nila ang nakuha ko. Nakakuha pa ako ng 500 milyon pa. 1 bilyon lahat yan. Ning Xia Oyaw, huwag mong isipin na pwede ka lang magsinungaling at lokohin ang pamilyang Bai namin. Ang Black Dragon ay suportado ng Hidden Dragon, ang Dragon King ng East Sea. Sinasabi mong nakuha mo ang pera pabalik. At nakakuha ka pa ng 500 milyon? Iniisip mo bang tanga ako? Sige na, Shun. Ning Xia Oyaw, ayos lang basta't ayos ka, at huwag kang mag-alala. Iniligtas mo ako. Hindi kita paalisin sa pamilyang Bai. Pero kung hindi mo nakuha ang pera, bakit ka magsisinungaling? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Talagang may 1 bilyon sa card na ito. Ang card na ito ay mukhang totoo. Pero sinasabi mong may 1 bilyon? Sino ang maniniwala dyan? Sige na, kung ano man ang magpapasaya sa'yo. Bagaman hindi mo nakuha ang pera pabalik. Pero dahil iniligtas mo ang kapatid ko, papayagan kitang manatili sa pamilyang Bai. Pero simula ngayon, gagawin mo ang lahat ng mga gawaing bahay para sa pamilyang Bai. Hello? Ma, Ziyen, si Jiwang ng Heilong Group, ay tumawag sa akin. Sinabi niyang may utang siya sa atin na 500 milyon. Nababayaran ng buo, hindi lang yan. Bilang kabayaran, binigyan pa niya tayo ng isa pang 500 milyon. Yung bank card na yon ay nasa kamay ni Ning Xiaoyao. Ning Xiaoyao, sabihin mong bumalik siya sa akin agad, at ibalik niya yung bilyon. Teka. Ano? Totoo itong card. Kaya pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit nabawi mo ang pera, ay dahil lang sa swerte mo. Nakilala mo si Qin Mingyu. Akala ko ang galing mo. Sa huli, hindi ba? Isang babae ang naglinis ng kalat mo. Dahil nakakuha ka pa ng isa pang card, mula kay Jiwang, tawagin na lang nating tabla. Tabla?
Nabawi ko ang utang. Sinira ni Shun ang card. Paano naman sa pananalita mo? Nagiging tabla. Ning Xiaoyao, ano ang ibig mong sabihin? Sinira ko ang card, sinira ko. Kasi hindi ka malinaw magpaliwanag. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, buti na lang nakakuha ka ng bago. Kung hindi, malaking disgrasya na iyon. Ikaw ang dahilan kung bakit ang Bai family ko ay nalugi ng 1 bilyon. Isang makasalanan. Naku, kahit na si Ning Xiaoyao ay lumapit pa kay Qin Mingyu. Pero itong utang ay talagang nabawi ni Ning Xiaoyao. Kaya, sa lohika, dapat kay Ning Xiaoyao ang kredito. Sabi ko tabla, kaya tabla na. Tapos, para sa walang kwentang ito, lalaban ka sa nanay mo. Ning Xiaoyao, pakinggan mo ako. Huwag mong isipin, nababayaran mo na ang utang mo. Ibig sabihin ay nakakuha ka na ng pabor. HMPH, nanirahan ka sa pamilyang Bai. Isa ka sa pamilyang Bai. Ang pamilyang Bai ang nagligtas ng buhay mo. Gumagawa ka ng mga bagay para sa pamilyang Bai. Normal lang yan. Ang mga nauna nating kasunduan ay wala ng bisa. Sakto naman, naghahanap ng trabaho si Ziyen. Hindi mo ba alam na, si Qin Mingyu mula sa Yinlong, malapit ka sa kanya, si Ziyen natin ay napakahusay at napakatalentado. Pwede mo bang ayusin ang isang management position? Hindi naman masyadong malaki ang hiling ko, di ba? Ang pagpasok ni Ziyen sa Yinlong dapat ay sa management. Kung hindi mo magawa yan, lumayas ka na sa pamilyang Bai. Naku, kailangan mong maging may kakayahan ka mismo. Noong unang sumali si Ning Xiaoyao sa pamilyang Bai, pinayuhan ko pa siya na huwag mangakit ng pabor. O umakto na parang Soro na humihiram ng lakas ng tigre. Kaya kung hahayaan natin siya ngayon, natulungan si Xion na makapasok sa likod, hindi ba tayo magiging katulad ni Ning Xiaoyao? Ate, ano ang pinagsasabi mo? Gusto kong sumali sa Yinlong. Kaya ko yan sa sarili kong lakas. Sadyang si Mama lang ang masyadong mabait. Naghanap lang ng dahilan para manatili siya sa pamilyang Bai. Huwag mong sabihin na iniisip mo na kailangan kong umasa sa taong ito para makasali sa Yinlong group. Tama si Ziyen. Sa mga kakayahan ni Ziyen, madali lang ang pagsali sa Yinlong Group. Hayaan itong walang kwenta na tumulong. Dahil kinakaawaan natin siya, dapat siyang magpasalamat. HMPH. Ginoong Ning, ang iyong investigasyon ay may resulta na. Gayunpaman, komplikado ang bagay na ito. May oras po ba kayo bukas para magkita? CJ, pupunta ako sa Yinlong Tower mo bukas. Magkita tayo at mag-usap. Ah, napala. Seksyon ng Pamilya Bai, gustong sumali sa iyong Hidden Dragon Group para maghanap ng trabaho. Maaari mo bang ayusin ang isang posisyon sa pamamahala para sa kanya? Ah, naiintindihan ko. Ginoong Ning, huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito ng maayos. Hello. Kalihim Zhang. Ano, gusto mong maging department head ako? Sige, nakuha ko na. Ha, Si Kalihim Zhang yan. anak, kinuha ka ng Hidden Dragon. Ilang araw na ang nakalipas. Nag-apply ako sa Hidden Dragon Group. Kahit hindi umasa sa iba, makakapasok pa rin ako. Kaya kong umasa sa sarili ko. Ning Xiaoyao, kaninong tawag yan? Nakiusap ka na naman ba kay Qin Mingyu? Trabaho ng kapatid ko ba ang ginawa mo? Binanggit ko lang kay Qin Mingyu. Ano? Ano? Ning Xiaoyao, sa isang pangungusap lang, nasira mo ang lahat ng pagsisikap ko. Talaga. Iminumungkahi kong mag-apologize ka agad. Tama, naawa ako sa iyo. Gusto kitang manatili sa pamilya Bai. Nagiging mayabang ka na. Ziyen, napakagaling mo. Maaari kang sumali sa management ng Hidden Dragon. Mag-apologize ka na kay Ziyen ngayon. Totoo lang naman ang sinasabi ko. Bakit ako hihingi ng tawad? Ning Xiaoyao, ang lambot mo talaga. Salita ka lang, walang gawa. Sa tingin ko, hindi natin dapat pinapansin ang ganitong basura. Kahit ano pa ang sabihin niya, hindi nito mababago ang katotohanan na magsisimula ako sa Yinlong Group bukas. Huwag mong hayaang ang basurang ito ang sumira sa mood natin. Ha. Sige. Hindi na tayo makikipagtalo sa basurang yan. Tara na. Nay, mag-celebrate tayo. Buksan ang champagne. CJ, Uminom ka ng kaunti, kailangan mong mag-report. Bukas. Huwag kang mahuli. Ikaw na bahala dyan. HMPH, talaga. Nandito na ako. CJ, Ginoong Ning, bababa na ako agad. Elenan. Oh, alam ko na, Secretary Zhang. Hindi ko ba sinabi sa iyo, noong nakaraang gabi, nag-celebrate ako. Kasama ang pamilya, nakapag-oversleep ako. Bukod pa riyan, 2 oras lang naman akong nahuli. Ang tulad ko, hindi pwedeng mahuli. TXA. Ning Xiaoyao, anong ginagawa mo dito? Hidden Dragon Group, hindi ito lugar para sa basura na tulad mo. Pinapamaho mo ang hangin. May mahalaga akong kailangan. Magwala ka sa ibang lugar.
Sino ka ba para sabihin yan? Paano mo nagawang kausapin ako? Ningxia Oyaw, ako ang bagong bituin ng Yinlong Group. Paano mo nagawang maging bastos sa akin? Security, nasaan ang security? Kinakatawan ko ang Yinlong Group at bilang department head, inuutusan kita. Paalisin ang taong ito. Paumanhin, maayos lang po ba ang lahat? Isa kang adult, naliligaw sa Yinlong Group. Hindi mo ba nakikita yan? Hindi ko talaga alam. Ikaw na low-level staff. Ano ang silbi mo? Nahiya ang Yinlong dahil sa iyo. Miss, hindi ko po masyadong maintindihan ang ibig ninyong sabihin. Gayunpaman, ang Yinlong Tower ay maraming bisita araw-araw. Basta't ang inyong kasuotan ay angkop at hindi makakaabala sa trabaho. Maaari kayong magpahinga sa lobby. Ikaw na low-level person. Naglakas loob ka pang sumagot sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Baichun, tama na yan. Kung magpapatuloy ka sa pagiging mayabang, ang Yinlong Group na ito, hindi ka makakapasok. Huwag mo ngang isipin yan. Nasa panaginip ka yata. Hindi mo iniisip na nakapasok ako dahil sa isang talunan. Tulad mo, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Nakapasok ako sa sarili kong lakas. Naging manager sa Hidden Dragon. Ako ang namamahala sa sarili kong tauhan. Ano nang pakialam mo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ningxia Oyaw, ang isang tulad niya, ang mababang uri. Kahit anong gusto kong gawin sa kanya, magagawa ko. Walang kinalaman yan sa iyo. Nasaan ang mga gwardiya? Bakit wala sila rito? Bilisan niyo at paalisin ang taong to. O walang magtatrabaho rito. Sino ang gumagawa ng ingay na to? Magandang araw, Presidente Chin. Magandang araw, Presidente Qin. Taga Hidden Dragon Group po ako. Ang bagong department manager. Ang pangalan ko ay Baisyun. Nakilala ko na po kayo dati. Ah, ikaw pala. Presidente Qin, natatandaan niyo po ako. Naiintindihan ko. Nakasali ako sa Hidden Dragon Group dahil siguro sa inyong matalas na mata para sa talento na nakakita ng aking pambihirang kakayahan at walang hanggang potensyal. Presidente Qin, makakaasa po kayo. Hindi ko kayo bibigin. Mga inaasahan. Sa tingin ko nagkakamali ka. Wala akong inaasahan sa iyo. Ano ang nangyayari rito? Presidente Qin, lahat ito ay dahil sa mangmang na ito. Gumagawa ng eksena at pasaway. Nakagambala sa iyo yan. Sinabi ninyong paalisin siya. Tama po, Pangulong Qin. Alam kong baka, may nararamdaman pa rin kayo para kay Ning. Ngunit sa lahat ng paggalang, ang sayang na iyon ay mababa para sa inyo. Dapat ninyo lang, putulin ang lahat ng ugnayan ng malinis. Bilang pamamahala ng Dragon Race. Tungkulin kong tulungan kayo. Huwag po kayong mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang guluhin kayo ng sayang na iyon. Sino ang nagbigay sa inyo ng tapang na manira kay Ginoong Ning, Pangulong Qin, para lang sa isang gwapong lalaki? Tinatalikuran ninyo ang inyong mga magiging pangunahing taga-suporta. Alam mo, ako ang inyong personal na, kinuhang sumisikat na bituin ng Yinlong. Ikaw, personal na kinuha, kung hindi dahil sa hiling ni Ginoong Ning, batay sa iyong edukasyon at resume. Hindi ka man lang magiging kwalipikado para maglinis ng banyo sa Yinlong. Ginoong Ning, ano sa tingin mo ang tungkol dito? CJ, paulit-ulit niyang sinasabi na may lakas at kakayahan siya. Kung gayon, hayaan siyang sumunod sa normal na proseso ng pagkuha ng empleyado. Opo, Ginoong Ning. Binibining Bai, ang grupo, ay kumukuha lamang ng mga may masters at doctorate. Nagtapos kayo ng junior college na hindi nakakatugon sa aming mga pamantayan. Gayunpaman, dahil kay Ginoong Ning, maaari ko kayong payagan na magtrabaho sa Dragon Race bilang tagalinis. Imposible yan. Napasok ko ito dahil sa sarili kong kakayahan. Napasok ko ito ng mag-isa. Ikaw lahat yan. Ikaw lahat yan, hindi ba? Ikaw lahat yan. Ikaw ang nagdulot ng gulo. Si Qin Mingyu ang nag-assign sa akin na maging cleaner, di ba? Si En Fining ay matyaga sa iyo dahil napakatiyaga ni En Fining. Huwag mong abusuhin ang swerte mo. Tigil. Ayos ka lang ba? Qin Mingyu, anong ginagawa mo? Bakit mo sinaktan ang kapatid ko? Alam kong malakas ang pamilya mo, Qin, pero hindi mo pwedeng gawin to, basta na lang mang-api ng tao. At ikaw, nakatingin ka lang, habang inaapi nila ang kapatid ko. Ate, si Ningxia Oyaw, nagpasama pa ng iba para apihin ako. Kailangan mong ipaglaban ako. Ang kapatid mo ay mapang-api at pasaway, at inapi ang mga empleyado ng Yinlong natin. Nakuha niya ang trabaho sa Yinlong, dahil sa koneksyon ni En Fining. Imbis na magpasalamat, masama ang sinabi niya kay En Fining. Ang pananakit sa kanya ay pagpapagaan na lang. Totoo ang sinabi niya. 8. Paano mo paniniwalaan ang tagalabas? Salita, magkutsabahan na sila simula pa lang. Napasok ko ang Yinlong dahil sa sarili kong kakayahan. Kasalanan lahat to ni Ningxia Oyaw. Nawala na ang posisyon ko bilang supervisor. Ang babaeng ito, para ipahiya ako, ginawa niya akong cleaner. Sige na, sige na. Tama ka sa lahat. Umakyat muna tayo. May mahalaga tayong gagawin. Ningxia Oyaw, ikaw na bastardo ka. Huwag mo akong hawakan. Baka magkamali ng intindi si Miss Qin.
Tara na. Ningxia Oyaw, ikaw na bata ka. Ito ang selyo ng bundok Kunlun. Ang jade bracelet na ito, hindi ba ito kay Tito Xiao, na regalo para kayo niyan? Paano nagkaroon ng selyo ng bundok Kunlun dito? Report. Opo, Ning. Sinuri naming mabuti ng aking ama ang buong Yinlong Company at Donghai, at wala kaming nakitang bakas ng mga Diyos mula sa labas. Gayunpaman, noong iniimbestigahan namin, si Zeng mula sa Longting Group, sinabi niya na ang idolo ng Diyos mula sa labas, na sinasamba niya sa kanyang opisina, ay ibinigay sa kanya ng isang partner mula sa Liu Group. Pinaghihinalaan ko na ang Diyos mula sa labas ay nakatago sa Liu Group, ngunit ang Liu Group ay isang pangunahing pamilya sa kabisera. Si Eme at ako ay may espesyal na katayuan. Hindi kami pwedeng pumunta para mag-imbestiga. Paano mo imumungkahi na harapin natin ito? Oh, bakit, Ginoong Ning? Sa wakas na isipan mo na akong tawagan? Hoy, huwag ka ng ganyan. Nandito mga tauhan ko, bigyan mo naman ako ng konting konsiderasyon. Ingat sa pananalita. CJ, dati ka lang lumalapit kapag may kailangan ka. Kaya, ano ang kailangan mo? Nagtingin ako sa mga bituin kagabi. Nakakita ako ng bituin ng kapahamakan na nahuhulog sa hilagang kanluran. At babagsak ito sa gusali ng Songshi. Dalhin mo ako doon bukas. Tutulungan kitang maiwasan ang sakuna. Ginoong Ning. Sigurado ka bang hindi mo ako niloloko? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Magtiwala ka lang sa akin. CJ, kung gayon, kita tayo bukas. Sige, kita tayo bukas. Samahan mo ako bukas. Ningxia Oyaw. Ikaw nga. Ang liit ng mundo para sa mga magkaaway. Paano? Alam mong nandito ako para sa interview sa Zongshi Group. Nanggugulo ka na naman ba sa akin? At ikaw, Qin Mingyu. Ito ang Zongshi. Hindi ito teritoryo ng pamilya mo. Hindi gagana ang mga daya mo dito. Hindi ito mangyayari. Sa aking kakayahan, malapit na akong mapabilang sa Zongshi. Pagdating noon, ang iyong Yinlong Group ay hindi na makikipagtulungan sa Zongshi. Seryoso ako. Mamaya, si Zongking at ako ay mag-imbestiga ng hayagan. Kumilos ka ayon sa sitwasyon. Opo. Paano mo ako binabaliwala? Maghintay ka lang, magbabayad ka. Numero 129, by Zien. Mabilis na para sa interview. Nandito na ako. Ikaw si Baishun. Ako si Baishun. Magaling. Magaling. Kaya, Miss Bay, mabilis, hubarin mo ang iyong coat. Simulan na natin ang interview. Hubarin ang coat, simulan 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 ang interview. Sino ka? Paano mo nagawang sirain ang mga plano ko? Ningxia Oyaw, bakit ka nandito? Nasa interview ako. Paano ka nakapasok? At bakit wala sa akin ang code ko? Miss Bay, nag-interview lang kami. Bigla ka na lang nakaramdam ng hindi maganda. Naisip ko na pagpapahingahin ka muna. Pero pagkatapos, biglang pumasok ang taong ito at sinipa ako sa lupa at hinubad ang coat mo. At sinubukang gumawa ng hindi maganda. Ano? Ningxia Oyaw, ang kapal ng mukha mo. Hahamon ka sa akin, hindi ka ba takot na ang kapatid ko ay kukunin ang buhay mo? Tama yan, Miss Bay. Sinabi rin niya, gusto niyang sirain ang interview mo. Ningxia Oyaw, lalabanan kita hanggang sa huli. Nabulag ka lang, sa kapangyarihan ng mga Diyos sa labas. Gusto kanyang lapastanganin. Ako, ang nagliligtas sa iyo. Inaasahan mong maniniwala ako sa iyo. Hindi mo matanggap na nagtatagumpay ako. O umangat sa posisyon. Ginoong interviewer, tawagin ang security para paalisin siya. Lanan. Mga gwardya. Ayaw mong mamatay, kung gayon, manatili ka sa likuran ko.
Tigil! Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Ano ang nangyayari? Paano sila naglakas loob na labanan ako? Ang mga gwardyang ito ay kontrolado. Ng mga Diyos sa labas? Ipaliwanag ko mamaya. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang gagawa-gawa. Hoy, Miss Zong. Sinasabi ko sa'yo, ang batang ito ay kakaiba talaga. Kanina lang, dinala ko si Miss Bai para sa interview. Biglang sumulpot ang batang ito. Gumamit ng kaunting mahika at ginayuma si Miss Bai. Siya, gusto pang anghalayin. Kaya tinawag ko ang security. Nagcast ulit siya ng mahika at nagwala ang mga security guard. Kaya ako naglakas loob lumapit sa'yo. Mapapatunayan ko yan. Hindi lang yan. Bantaan pa niya ako. Hindi lang niya matanggap na umaasenso ako. Base lang sa mga sinabi mo kanina. Kahit baliin ko pa ang 4 mong paa at kamay. Kakayanin mo yan. Ningxia Oyaw, ikaw lang ang nagtatago sa likod ng mga babae, di ba? Paulit-ulit kang nagsasalita tungkol sa mga outer gods. Ipakita mo nga kung nasaan ang mga outer gods na yan. Tama, Miss Zong. Tingnan mo ako. Nasaan ang mga outer gods na yan? Ikaw, hindi ka naman daloko nitong si Ning, di ba? Anong nangyayari? Bakit wala ng bakas ng outer god sa kanya? Kasi naman, paulit-ulit si Ningxia Oyaw na nagsasabi ng outer gods, outer gods. Sa tingin ko, ang mga outer gods na iyan ay dahilan lang niya para sa masama niyang balak. Xiao Oyaw, may tinatago ka bang sikreto sa akin? Kahapon, sinabi mong ang Zong Group ay isang masamang pangitain. Ngayon naman, pinag-uusapan mo ang mga outer gods. Lahat ng mga nakakatakot na salitang yan, nakakalito sa akin. Sinabi ko may mga outer gods, kaya meron ng mga outer gods. Tiete, sabi mo meron, di meron. Kung sabihin ko naman, na wala talagang outer gods. Ningxia Oyaw, huwag ka nang magpanggap na supernatural. Magsorry ka sa akin ngayon din. Isusumbong kita sa pulis. May mga testigo at ebidensya ako. Hindi ka makakatakas dyan. May ebidensya ako na magpapatunay na totoo ang mga outer gods. Kim Mingyu, bakit ka nandito? Ang galing mo, Ningxia Oyaw. Akala ko hinahanap mo ako. Pero may kasama ka pang ibang babae. Ano sa tingin mo ako? Zong King. Nandito ako para tulungan ang pamilyang Zong na malutas ang sakuna at kamalasan. Tiete, Ningxia Oyaw, nabigo ang plano mo, di ba? Tumahimik ka. Hindi ba ang sabi mo na walang mga outer gods? Ito ay rebulto lang para sambahin. Isang Diyos-Diyosan lang nagawa sa puti. Ang mga basurang bakal ay hindi naman outer gods. Hindi ka susuko hanggat hindi ka bumabagsak. Naniniwala ka na ba? Kung hindi ka pa rin naniniwala, okay lang sa akin na bigyan ka pa ng isa pang pagkakataon. Hindi na kailangang sumubok ulit. Naniniwala ako sa iyo, naniniwala ako. Hindi ko inaasahan na totoo pala ang mga outer gods. Ang Zong Family Company namin, paano nagkaroon ng ganitong masasamang paraan? Halos naniwala na ako sa mga kasinungalingan mo. Paulit-ulit mong ininsulto si Xia Oyaw, at gusto mo pa ring sumali sa Zong Group. Ipinapahayag ko, permanenteng ipinagbabawal ng Zong Group si Baishun. Ipinapahayag ko, ang Hidden Dragon Group ay permanenteng ipinagbabawal din si Baishun. Baishun. Ngayon, sa kapital at sa Donghae, walang kumpanyang maglalakas loob na kumuha sa iyo. Kayong lahat, umalis na kayo ngayon. Paano natin haharapin si Ning? Sabihin mo sa akin, ano itong outer god? At saka, pagsamba sa mga outer gods sa Zong Company ko, ano ang sinusubukan mong gawin? Ito. Mag-ingat ka. Ningxia Oyaw, nagkita na naman tayo. Ningxia Oyaw, tatanungin kita ulit. Hanggat makikipag-dual cultivate ka sa akin, hahayaan kitang maging pinakamataas, maging hari ng lahat ng Diyos. Hindi ba kayo naiintindihan, mga masasamang nilalang? Ang China ko ang pinakamalakas. Ang kanluraning mundo ay basura lang. Espada mula sa langit upang linisin ang mundo mula sa mga demonyo. Impossible, isa ka lang ba dito? Paano mo nagawang patayin ang avatar ng isang outer god? Sino ka ba talaga? Nga, Ningxia Oyaw. Sino ka ba talaga?
Hindi ka aalis ng hindi nagpapaliwanag. Bundok Kunlun. Dragon Lord. Ikaw ang Dragon Lord. Ako nga ang Dragon Lord ng Kunlun Mountain. Ang pagbaba ko sa bundok ngayong oras na ito ay para sa Diyos ng balahibong ahas na yon. Ang mga panlabas na Diyos ay gumugulo sa ating Zongsya. Sumisira sa mga tao ng seksya. Bilang Dragon Lord, kailangan kong pumatay ng mga demonyo at ipagtanggol ang daan. At ibalik ang kapayapaan sa mga tao ng Central Xia. Esan. Ikaw pala ang Dragon Lord. Kaya pala, ngayong alam mo na ang tunay kong pagkatao. Sabihin mo sa akin lahat. Sasabihin ko. Ang panlabas na Diyos na ito ay ibinigay sa akin ni Bai yan ng pamilyang Bai. Tinukso niya ako, sinabing, kung tapat akong sasamba, matutupad ang lahat ng hiling ko, at magkakaroon ako ng pambihirang banal na kapangyarihan, saka ko magagawa ang anumang gusto ko. Pangalawang Tio Bai. Paano siya ang may gawa? Paano nasangkot si Baiya? Naiintindihan ko. Naiintindihan mo. Ano ang naiintindihan mo? Ngayon, napagtanto ko, ang tunay na anyo ng Diyos ng balahibong ahas ay dapat nakatago sa pamilyang Bai. Pamilyang Bai. Kaya pala ang pulseras na jade na ito ay may selyo ng Kunlun Mountain. Kaya pala tuwing umuwi si Bai Ziki, nawawala ng walang bakas ang presensya ng panlabas na Diyos. Siguro pinigilan ng pulseras na ito ang panlabas na Diyos. Pinilit itong manahimik. Naku po, nasa panganib ang pamilyang Bai. Ang masamang enerhiya ng pamilyang Bai ay napakakapal, halos mahawakan na. Kung wala ang pagpigil ng pulseras na jade, talagang hindi na nagtatago ang presensya ng panlabas na Diyos. Ningxia Oyaw, dahil sa kanya lahat to, sinusubukan niyang gamitin ang pagkakakilala niya kina Zongking at Qin Mingyu. Masamang paninirang puri, nagkakalat ng alitan. Pinagbawal pa niya sina Zongking at Qin Mingyu na makapasok ako. Higit pa riyan, pinagmalupitan pa niya ako ng mga batang iyon. Tingnan mo, namaga ang mukha ko dahil sa pagkakabugbog. Ning Xiaoyao. May lakas ka pang bumalik, kami, ang pamilyang Bai, nagbigay sa iyo ng pagkain at tirahan, para lang magpalaki ng isang suwain na nilalang. Ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Kung hindi, paalisin kita sa pamilyang Bai. Tita Bai, talagang hindi ako nagtanim ng alitan. Hindi lang yan, iniligtas ko rin seksyon. Iniligtas seksyon. Noong binubugbog seksyon, ano ang ginagawa mo? Noong ipinagbawal siya, ano ang ginagawa mo noon? Para makuha ang pabor ni Zongking at Qin Mingyu, ginamit mo ang kapatid ko bilang tuntungan. Hindi ito ang tamang panahon para dito. Nakumpirma ko na, ang tunay na anyo ng Quetzalcoatl ay nakatago na sa pamilyang Bai. Ang prioridad natin ay hanapin ang Outer God. Kung hindi, ang pamilyang Bai ay haharap sa sakuna. Ikaw, Ning Xiaoyao, hindi mo lang inapi ang aking Shiyon. Sinusumpa mo ang buong pamilya ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Xion. Nasa Zong Tower siya, at personal na naranasan, ang lagim ng Outer God. Anong lagim ang naranasan ko? Huwag mong isipin na hindi ko alam, na nagkaisa kayo para linlangin ako, para lang takutin ako, sirain ang interview ko, at atakihin ang interviewer ko, at ipa-blacklist ako ng Zong. At natakot kayong magdudulot ako ng gulo, kaya magpapatawag kayo ng mga halimaw, para linlangin at takutin ako. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, nakita ko na ang mga daya ninyo. ZQ, kailangan mo akong paniwalaan. Ang sinasabi ko ay totoo. Kung hindi natin mapapaalis agad ang Outer God, ang pamilyang Bai ay magdurusa. Tama na yan, Ningxia Oyaw. Huwag ka nang magsalita tungkol sa mga Diyos at multo. Akala ko dumating ka ngayon, dahil nakakaramdam ka ng pagkakasala, at gusto mong humingi ng paumanhin kay Xion. Pero hindi ko inaasahan na kahit ngayon, puno ka pa rin ang pamahiin. Talagang wala ka ng pag-asa. Ang sinasabi ko ay hindi pa mahim. Natuklasan ko na ngayon na ilang taon na ang nakalipas, si Tito Bai ay pinatay ng Quetzalcoatl. Ngayon, bumalik na ito para saktan ang inyong pamilya. Naghahanap ako ng paghihiganti para kay Tito Bai at para iligtas kayong lahat. Ano ang sinabi mo? Ang pagkamatay ni Bai mo. Nalaman mo na. Nanay, nagsisinungaling siya sa iyo. Bakit mo siya pinaniniwalaan? Tumahimik ka. Noong una, umalis si Tito Bai sa hindi malinaw na mga pangyayari. Palagi siyang tinik sa aking puso. Ning Xiaoyao, nalutas mo na ba talaga ito? Kung maglakas loob kang day-in ako sa bagay na ito, siguradong isusugal ko ang buhay ko, para pagbayarin ka. Nalutas na nga po ng inyong lingkod. Noong una, nagkaisa ang aking ama at si Tito Bai para paalisin ang mga kanluraning Diyos sa labas. Habang iniimbestigahan nila ang kinaroroonan ng Diyos na serpienteng may balahibo, sila ay inambus. Namatay ang aking ama. Nakataka si Tito Bai. Ang pamilya naming Ning ay pinuksa noon ng Diyos na serpienteng may balahibo. Isinakripisyo ni Tito Bai ang kanyang buhay para sa akin, kaya naman ako nakaligtas. Lahat ng sinabi mo,
Maliban sa mga kanluraning Diyos na iyon at sa kanilang mga sinaunang pamahiin. Hindi ba't lahat iyon ay alam na natin? Tama. Ngunit naisip mo na ba na ang pag-imbestiga ni na Ama at Tito Bay sa mga kilos ng Diyos na serpienteng may balahibo ay ginagawa ng lihim? Ang Diyos na serpienteng may balahibo, paano nito nalaman ang mga kilos ni na Ama at Tito Bay at naghanda ng pananambang ng maaga? Dahil sinabi mong Diyos ang Diyos na serpienteng may balahibo. Kung gusto niyang malaman na may nag-imbestiga sa kanya, hindi ba't marami siyang paraan? Kung gayon, noong nag-imbestiga sa ibang mga Diyos sa labas, hindi ba't naging matagumpay sina Tito Bay at ang aking ama? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin ay, kung bukod kina Ama at Tito Bay, sa pangkat na ito na nagpaalis ng mga Diyos sa labas, ay may pangatlong tao. Ano? May pangatlong tao. Tama. Eksakto itong pangatlong tao na ito, ang nagbunyag sa Diyos na serpienteng may balahibo, ng kinaroroonan ng aking ama at ni Tito Bay, na siyang nagdulot ng kasunod na serye ng mga trahedya. Sinasabi mo, hahaha. Pamangkin Ning, ano bang pinagsasabi mo? Wala akong maintindihan. Maya, nalaman ko sa ilang mga paraan, na noon, ang aking ama at si Tio Bay, ay inatasang paalisin ang mga kanluraning panlabas na Diyos. Ito ay iniutos ng bundok kunlun. Dagdag pa. Nakita ko sa mga talaan noong taon na yon, na bukod kay Ama at kay Tio Bay, talagang mayroong pangatlong tao, na naatasang paalisin ang mga panlabas na Diyos. Gayunpaman, ang pangalan ng pangatlong tao ay itinago. Nang mag-apply si Baisyon para sa trabaho sa Zhongxi Tower, ay nahuli namin si Chuen, na nag-host ng avatar ng isang panlabas na Diyos. Sinabi niya na ang kanyang idolo ni Quetzalcoatl ay ibinigay sa kanya ni ikaw, Baiya. Kaya naman, lahat ng piraso ay nagkokonekta. Baiya, nilinlang ni Quetzalcoatl ang sanhi ng pagkamatay ng aking ama at ni Tio Bay. Ito ang humantong sa trahedya. Ito ang katotohanan sa likod ng trahedya iyon. Baiya. Talaga bang pinatay mo ang sarili mong kapatid? Nanay, nababaliw ka na ba? Itong sining Xia Oyaw, isinama pa. Ang bundok Kunlun dito. Ang Dragon Lord ng Kunlun ay soberanya ng Songxia. Ang impormasyon tungkol sa bundok Kunlun ay lihim na katalinuhan ng Estado. Isa lang siyang taga-bukid. Paano niya kaya malalaman? Karapat-dapat ba siya? Dahil sa awa noon. Nakita kang ulila sa Donghae na walang masasandalan. Kinuha kita sa pamilyang Bai. Ngunit paano mo kami ginantihan? Nang mag-apply ang kapatid ko para sa trabaho, hindi ka lang tumulong. Sinipa mo pa kami noong kami nasa ibaba. Ngayon, para makisama muli sa pamilyang Bai, isasabit mo pa si pangalawang tiyo. Paano mo nasabi ang mga ganyan, Ning Xia Oyaw? Totoo ba ang sinabi ko? Malalaman natin kapag sinubukan na. Lixia Oyaw, nababaliw ka na ba? O nagwawala ka lang para pumatay? Hanggat madurog ang katawan niya, malalaman niyo kung sino siya. Tumigil ka sa kahibangan, Ning Xia Oyaw. Kung gusto mong patayin ang pangalawang tiyuhin ko, kailangan mo muna akong patayin, maliban kung may ebidensya ka. Kung hindi, kahit ano pa, hindi kita paniniwalaan. Gusto mo ng ebidensya, ha? Kami ang ebidensya. Tama, mapapatunayan namin. Talagang may problema si Baiya. Kayo na naman ba? Ning Xia Oyaw, hindi ko talaga inakala. May lakas ka pa na magpasinungaling ng dalawang tagapagmana para sa iyo. Tama, sino ba ang hindi nakakakilala sa iyo, Ning Xia Oyaw, na malalim ang koneksyon sa pamilyang Song at Qin? Natural lang na paboran kanila. Kaya ang kanilang testimonya ay halos walang halaga. Pamilyang Qin, ang dakilang Dragon King ng East Sea, ay yuyuko para magsinungaling sa pamilya niyo ng Bai. Ning Xiaoyao. Sinasabi mong pinatay ni Baiya si Bai Mo. May ebidensya ka ba? Sinabi ko na sa inyo hanggat madurog ang katawan niya. Anong klaseng ebidensya to? Pinatay mo ako at walang nangyari. Kanino ko ba dapat sabihin? Sige, papatayin kita. May mangyayari ba? Alam na alam mo. Tama na yan, Ning Xia Oyaw. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo ni Tito Bai. Anong sama ng loob ang nararamdaman mo? Napakalakas ng intensyon mong pumatay. Ang buhay ng tao ay hindi laro. Kung totoo nga, gaya ng sabi ni Tito Bai, pinatay mo siya at walang nangyari. Tapos ano? Sige, buhay ko ang ipapalit ko. Ang buhay mo. Walang halaga ang buhay mo. Sino ang nagsabing walang halaga ang buhay ni Ginoong Ning? Lene, kahit pa ang mga miyembro ng pamilya niyo, kasama silang lahat, ay hindi katumbas ng isang hibla ng buhok ni Ginoong Ning. Kung isa sa alang-alang ang estado ni Ginoong Ning. Kung gusto ninyo ang buhay ni Baiya, kunin nyo na. Bakit pa kayo gagawa ng dahilan? Ang estado ni Ning Xia Oyaw. Siya lang naman ay isang probinsyano, isang gigolo. Wala na siyang ibang estado maliban sa dalawang yan. Anong iba pa kayang estado ang meron siya? Kayo lang naman, ang naglalakas loob na bastusin si Ginoong Ning. Matandang Ginoong Qin. Inaamin ko na sa harap ninyo, maliit na bagay ang pamilya Bai.
Pero si Ningxia Oyaw, malinaw na binigo ang anak ninyo. Bakit pa kayo nagtatanggol sa isang tao na pabago-bago at hindi tapat? Nene, mga palaka lang kayo sa balon. Ang estado ni Ginoong Ning ay kasing taas ng langit at kasing lalim ng dagat. Kayo ang pinakamalapit kay Ginoong Ning. Sino si Ningxia Oyaw? Pinupuri siya ng todo. Sabihin mo nga, tingnan ko nga. Tingnan ko ang estado ni Ningxia Oyaw. Paano siya mas dakila pa sa langit at dagat? Nene, kung gayon, makinig kang mabuti. Si Ginoong Ning ay ang Panginoon ng dragon ng bundok kundi. Siya rin ang kapwa pinuno ng Sunxia. Ano? Impossible. Isa lang siyang lalaking sinusuportahan. Paano siya magiging Panginoon ng Dragon? Impossible. Mukhang para gawin siyang manugang na nakatira sa pamilya King. Kahit ang ganito kabalbalan, nakasinungalingan ang kaya mong sabihin. Ako nga ang Panginoon ng dragon ng bundok kunlun. Kami po ay nagbibigay galang sa Panginoon ng Dragon. Impossible. Hindi ako naniniwala na peke ang selyo na ito. Paano naging karapat-dapat si Ningxia Oyaw? Ningxia Oyaw. Totoo ba ito? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Kahit ikaw pa ang Panginoon ng Dragon, ano naman? Kahit ikaw pa ang Panginoon ng Dragon, hindi mo pa rin magagawa na basta-basta kumitil ng buhay. Pareho pa rin ang sinasabi ko, hanggat nandito ako. Hindi mo masasaktan ang tito ko. Kung gayon, tingnan mong mabuti. Ano ang nagawa mo? Pumatay. Pumatay. Ayon sa iyo, matagal nang naging tuwali si Baiya dahil sa Serpent God. Naging Pepe, ngayong patay na si Baiya. Bakit hindi pa lumilitaw ang Feathered Serpent God, aking Panginoong Dragon? Paano mo ito ipapaliwanag? Tama. Sinabi mo na kung mamatay si Second Uncle, mabubunyag ang katotohanan, kaya nasaan na ang katotohanan ngayon? Tama. Sinabi mo na kung mamatay si Second Uncle, at walang mangyari, mamamatay ka para magbayad? Kung gayon, panagutan mo. Ningxia Oyaw. Tuparin mo ang iyong pangako. Aking Panginoong Dragon, hindi maaari. Ningxia Oyaw, kailangan mo ba kaming lipulin lahat? Noong una, gamit ang katawan ni Baiya. Madali kong malalamon ang buong pamilya Bai. Pagkatapos, gamit ang pamilya Bai bilang base, sasakupin ko ang buong silangang dagat. Mayroon lang dalawang bagay na hindi ko inaasahan. Una, si Bai mo, ang matandang iyon, may nakatagong plano. Naiwan niya pala ang isang pulseras na jade na may kapangyarihan ng Kunlun Mountain. Pinipigilan ng pulseras na ito ang aking banal na kapangyarihan. Pinipigilan akong kontrolin ang pamilya Bai. Pangalawa, nahanap mo ang pamilya Bai ng napakabilis at nalaman mo agad ang aking pagkatao. Lahat ng sinabi ni Ningxia Oyaw ay totoo. Mali ba ako sa pagtuligsa sa kanya dati? Impossible. Paano magiging Feathered Serpent God si Second Uncle? Siya iyon. Siya iyon, noon pa man, na pumatay sa iyong ama, ang Feathered Serpent God. Ngayon, babayaran mo ito ng dugo. Akala mo kaya mo akong pagbayarin ng dugo? Napaglakbay ko na ang mundo ng mga mortal. Sinipsip ko ang kasakiman, galit, puot ng mga mortal. Hindi lang naibalik ang aking lakas, kundi umabot pa ito sa bagong taas. Hindi mo na ako kaya ngayon. Iminumungkahi kong manatili ka ng masunurin sa akin. Pumunta ka sa kanluran, at mamuno sa mga Diyos ng kanluran. Kalapastanganan, lahat iyan ay kalapastanganan lamang. Ang mga Diyos ng kanluran ay mga langgam lamang. Kahit lumakas pa ang iyong kapangyarihan, sa aking paningin, ikaw ay isa lamang, mas malakas na langgam. Mayabang. 10,000 espada ang bababa. Ningxia Oyaw, mamatay ka sa kakilakilabot na kamatayan. Binabati kita, Dragon Lord, napatay na ang Diyos ng may balahibong ahas. Gantimpala ay kumpleto. Ako si Zhang Puiling. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo, Dragon Lord, para sa paghihiganti at pagbabayad ng utang na loob para kay Bai Mo. Halika na, tita, hindi niyo po dapat gawin yan. Si Tito Bai ay isinugal ang kanyang buhay para sa akin. Ipinaghiganti ko si Tito Bai. Ito ang dapat kong gawin. Tama ka, nanay. Bakit ka lumuluhod sa kanya? Kahit sino pa siya, ang aming pamilyang Bai ang nagligtas ng kanyang buhay. Dapat siyang magtrabaho para sa aming pamilyang Bai. Manahimik! Paumanhin. Nagkamali ako sa iyo dati. Ngayon, tila, ako ang mapagmataas na hangal. Tama si Miss Bai. Talaga kang mayabang. Naaalala ko, sinabi mo sa huling perya, ang mga tagumpay ng pamilyang Bai ngayon, ay dahil lahat sa pagsisikap ni Bai ZQ. Ngunit alam mo ba, ang aming Yinlong Group sa mga nakaraang taon, ay madalas nakipagtulungan sa inyong pamilyang Bai. Ito ay dahil sa pagtitiwala ni Ginoong Ning. Sa iyong tinatawag na personal na kakayahan, ay walang kinalaman. Manahimik ka. Opo, sinira ni Baiya ang buong pamilya ko naning.
Nang maglaon, isinugal ni Tito Bay ang kanyang buhay para sa akin. Pantay na tayo ngayon. Ang aking mga ambag sa pamilyang Bay. Ituring mo na galing sa akin, ang aking huling damdamin para sa pamilyang Bay. Ang jade bracelet na ito ay regalo mo sa kaarawan mula kay Tito Bay. Ngayon, bumalik na ito sa tunay na may-ari.